Ang pinakamaligayang bagay sa buhay ng maliit na ligaw na pusa ay ang maiwang ng kanyang grupo at itulak sa bangin. At pagkatapos ay dinukot ng dalawang hyena na tao at naging kasangkapan sa pagpaparami. Sa oras na ang maliit na pusa ay nawawala ng pag-asa sa kanyang buhay. Sakto namang nakita siya ng nag-iisang leader ng itim na lobo. Hindi lamang niya pinalayas ang dalawang hyena na tao, kundi ibibigay pa ang buong tribo ng itim na lobo bilang kasal na regalo. Ngunit sa sandaling ang maliit na pusa ay naging tao. Ang buong kalawakan ay namangha sa kanyang kagandahan. Ang magino at maayos na batang pulang fox. Ang pinunong itim na tiyan ng angkan ng puting tigre. Lahat ay nakikipagagawan na maging kanyang asawang hayop. Gayunpaman, nang ang batang babae ay bagong lumipat bilang pusa, ang buong pusa ay nalilito. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay hindi lamang nagnakaw ng isang butil ng pagkain ng kanyang sariling pusa. At sa hindi pag-iingat, siya ay nabulunan at namatay. Nang muling buksan ang kanyang mga mata, natagpuan niyang siya ay lumipat na. Ang mundo ng mga hayop ay naging isang pusa na ligaw. Iniisip niya kung paano siya makakaligtas. Bigla na lang lumabas ang dalawang mouse dog na hayop. May isang babaeng pusa dito. Nag-aalala siya kung paano makakabili ng babae mula sa black market. Ayos na ito. Una, dalhin siya pabalik para manganak ng mga supling para sa amin. Tapos, ibenta siya sa magandang presyo. Narinig ng pusa ang kanilang usapan. Nakikipaglaban siya at gustong tumakas. Pero nahawakan siya sa batok at inangat. Pagkatapos, itinapon siya sa loob ng hawla. Ang likod ng pusa ay tumama ng malakas sa hawla. Unti-unting nawalan siya ng malay. Nang muling buksan niya ang kanyang mga mata, maingay sa labas. Ang dalawang hayop na hyena ay nahuli sa sulok. Naglakas loob kayong magbenta ng babae. Para bang ayaw na nilang mabuhay. Talagang matapang, ito ay isang malaking kasalanan. Ang pinuno ng itim na lobo ay sumigaw kay Sanho. Pagkatapos ay binuksan ang kulungan at niyakap ang kuting sa kanyang mga bisig. Inutusan ng mga gwardiya na palibutan ang dalawang kapatid na hayop at bugbugin sila. Ang pinuno ng itim na lobo na si Langyi ay may hawak na babae sa kanyang mga kamay. Ang bahagyang galaw ay nagdulot sa kanya ng sakit. Si Langyi ay halos hindi makapaniwala. Ang planetang ito ay talagang ganito kung makitungo sa mga babae. Kung hindi niya natagpuan ang mahina na paghinga sa loob ng bag, ang babaeng ito ay malamang na hindi makaligtas. Sa mundo ng mga hayop kakaunti ang mga babae. Ang proporsyon ng mga babae ay umabot na sa isang kritikal na antas. Sa buong planeta, maraming taon nang walang lumitaw na babae. Hindi akalain na may mga taong may ganitong lakas ng loob na mangkalakal ng mga babae. Tumingin sa kuting na nasa kanyang mga bisig na halos walang buhay. Agad na nagutos si Langyi na bumalik sa base at bigyang lakas ang paggamot. Kasabay nito, itim na lobo na base ng bituin. Matapos ang isang serye ng paggamot, dahan-dahang bumukas ang mga mata ng kuting. Isang maliit na kuting ang nakatago sa sulok ng silid ng paggamot. May isang lalaki na nakatayo sa tabi ng kama. Nakatingin ang mga mata sa kuting na parang isang asong sabik sa pagkain. Ang pangalan ko ay Langyi. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Huwag kang mag-alala. Narito ang base ng Black Wolf sa Red Fox Star. Dito, walang makakapagbanta sa'yo. Kumagat ang kuting sa kanyang mata. Ang buhay sa araw na ito ay talagang nakakabighani. Paglalakbay, nakidnap, pagkatapos ay nailigtas muli. Ang nagligtas sa kanya ay isa pa ring napakaguwapong lalaki. Nakita nilang na hindi siya nagsasalita at nagpatuloy. Mukha kang galing sa Cat Star. Ikaw ba ay ibinenta ng mga beastmen mula sa Wolf Star dito? Kung ayaw mong manatili dito, maaari kitang tulungan na makabalik sa iyong bayan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang pangalan mo? Pupunta ako upang maghanap ng tao na mag-imbestiga sa Cat Clan. Yumuko ang munting pusa. Gusto niyang bumalik. Ngunit ang taong nasa harapan niya ay hindi makakatulong sa kanya. Napansin ni Langyi ang kanyang emosyon at agad na nagalala. Huwag kang malungkot. Hindi ako magtatanong. Siya ay tense ang emosyon. Lumabas din ang mga tainga. Ang kuting ay nagmamasid ng may pagkamausisa sa matangkad. May lumitaw na dalawang tainga ng hayop sa ulo ng tao. Marahil dahil sa likas na ugali, hindi niya sinasadyang nakagat ito. Ang matutulis na ngipin ay hindi makakasakit kahit kaunti. Ngunit si Langyi ay nakasandal sa pader gamit ang isang kamay, puno ng pamumula ang mukha. Pwede bang makagat ulit? Ang mukha ng kuting ay namumula. Hindi siya nakatiis sa alat. Paano makakakagat ng tao? Walang anuman. Kung gusto mong kumagat, gawin mo lang. Habang sinasabi ito, agad na nagbago si Langyi sa anyong hayop. Ang itim at puting balahibo ay naguunahan. Ipinatong ang ulo sa kanyang harapan. Umalog ang mga tainga. Ang buntot ay tila magiging bentilador. Sa isang bukas ng bibig, kayang isubo ang buong kuting. Ngunit ang kuting ay hindi natatakot kahit kaunti. Nakatingin sa mga tainga na patuloy na nanginginig sa harapan. Ang mga ngipin ay lalong nangangati. Nang siya ay handa ng kumagat, umabot na ang tunog ng sistema. Binabati ang host sa paglipat sa mundo ng mga hayop. Nagsimula na ang sistema ng panganganak.
Sa ngayon, ang buhay ng host ay isang araw. Ang kasalukuyang misyon ay ang makipagtalik sa lalaking hayop upang makapaganak at mapahaba ang buhay. At sa bawat pagkapanganak ng isang supling, makakakuha ng kaukulang puntos. Bumalik sa Earth at muling isilang bilang tao. Ang puntos ay 1 bilyon. Si E. Jiangxi, na sa kanyang nakaraang buhay ay isang tagahanga ng mga nobela tungkol sa mundo ng mga hayop. Alam niyang may kinalaman ang sistema. Alam niyang maaari siyang magising sa sistema. Pero hindi niya inasahan na ganito kalayo ang sistema. Kailangan pa palang mabuntis at manganak para mapahaba ang buhay at makabalik sa Earth. Habang nag-iisip si E. Jiangxi, muli nang umingay ang boses ng sistema. Nakakita ng dekalidad na Jin. Mangyaring kumilos agad ang host. Habang sinasabi ito, lumitaw ang asul na screen sa harapan. Si Lang Yi, ang pinuno ng Black Wolf Clan. Antas 5 ng espiritual na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pag-aanak, makakakuha ng buhay at puntos. Nang marinig ang mga salitang ito mula sa sistema, maingat siyang tumingin pababa. Pagkatapos ay sinuri ang kanyang laway. Hindi ito pupwede, di ba? Mas malaki ito kaysa sa buong katawan. Masisisra yan, di ba? Sa silid, naglalaro si Jiangxi hanggang sa mapagod at humiga sa kama na humihingal. At si Lang Yi ay naging tao at lumapit sa tabi ng mesa. Kumuha ng isang syringe at tinusok ito sa kanyang braso. Ipinapasok ang likido dito. Tumingin si Jiangxi sa syringe na may pagkamangha. Nais na amuyin ito ng malapitan. Niyakap siya ni Lang Yi at inalis siya sa syringe. Delikado. Medyo nagalit si Jiangxi. Wala naman siyang balak kumain. Kundi nagtataka lang. Tumalon siya at sinipa siya. Nang bumagsak ang sipa, hindi na naman makabangon si Jiangxi. Hindi siya tumingin pababa. Muli siyang nakasagasa ng isang bagay. Kahit pa naging tao na, hindi pa rin ito dapat maliitin. Hindi pa rin pwede, masisisra yan. Nagtago siya sa sulok na hindi kumikilos. Kahit anong gawin, hindi ito lalabas. Mahinahong ipinaliwanag ni Lang Yi. Hindi kita sinisigawan. Ang bagay na yon ay napakadelikado. Maaaring makasakit sa'yo. Sabi ni Lang Yi. Biglang napagtanto na ganito. Matagal na panahon na ang babae ay hindi pa nagiging tao. Unti-unti niyang napagtanto ang problema. Pagkatapos ay lumapit siya. Gamitin ang mental na lakas upang i-redirect ang daloy ng hangin sa kanyang katawan. Nais niyang maging tao siya. Hindi may paliwanag ni Jiangxi kung ano ang nararamdaman. Isang mainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Agad siyang naging tao. Nakasuot ng puting damit. Mayroong isang larawan ng pusa sa dulo ng damit. Nagsimulang lumambot ang katawan ni Jiangxi at muntik nang mahulog. Agad siyang niyakap ni. Mahina ang iyong katawan kaya hindi ka makatayo ng maayos. Inilagay siya ni Lang Yi sa treatment pod. Pagkatapos ay namula ang kanyang mga tainga. Saan ang bahay mo? Maaari kitang tulungan na makipag-ugnayan sa iyong pamilya. Ako si Jiangxi. Wala na akong bayan. Tinapon nila ako. Nakayuko si Jiangxi. Maliwanag na ito ay isang nakakalungkot na bagay. Pero pinipigilan niya ang kanyang emosyon. Nananatili ang kanyang mukha na may pagmamalaki ng Snow Mountain Cat. Nagdulot ito ng higit pang pagkalito kay Lang Yi. Sa kabila ng mga masamang pangyayari, nananatili pa rin siyang matatag sa kanyang kalooban. Kung hindi mo ito ikakahiya, maaari ba kitang protektahan sa hinaharap? Maingat na sinabi ni Lang Yi. Dahil ba ako ay isang babae? Sinabi ni Jian. Wala akong ganung intensyon. Gusto ko lang protektahan ka. Yumuko ang itim na wolf. Bilang pinuno ng lahi ng itim na wolf, siya ang namumuno sa buong planeta. Kahit nakakaunti ang mga babae, hindi ibig sabihin ay wala. Maraming tao ang gustong magpadala ng mga babae sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang lahat. Mas mataas ang posibilidad ng pag-aaklas ng mga tao na may mataas na kapangyarihang espiritual. Madaling lutasin ang problemang ito, kailangan lang ng pag-aalaga mula sa isang babae. Ngunit si Lang Yi ay hindi kailanman nagnanais na humanap ng babae. Ang pagpaparami ay kanyang likas na ugali. Wala siyang interes sa mga babaeng iyon. Tanging nang makita niya si Jiangxi siya lang nakakaintindi. Ang kanyang likas na ugali ay si Jiangxi. Kaya ko na ito mag-isa. Sabi ni Jiangxi. Kahit na nandito na sa mundong ito, mahirap pa rin sa kanya na baguhin ang kanyang orihinal na isip. Kailangan ng oras para makisama sa lokal na kultura. Sige na. Nakayuko si Lang Yi. Ang kanyang likas na bilog na mga mata ay tila gustong umiyak. Nakakabasag ng puso ang tanawin. Nakita ang kanyang kalagayan, hindi matiis ni Jiangxi. Mahinang bumubulong siya. Maaari kang manatili sa tabi ko pansamantala. Nang marinig ito, biglang naging masigla si Lang Yi. Totoo ba? Tiyak na poprotektahan kita. Maaari kong ipagawa sa kanila ang mga kapalit. Siya ay labis na emosyonal. Hindi sinasadyang lumabas ang kanyang tainga. Naantig si Jiangxi. Inabot niya ang malambot na tainga. Nakipagtulungan si Lang Yi sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang ulo. Ginawa itong mas madali para sa kanya na hawakan. Napakapino ng balahibo sa kanyang tainga. Ang kamay ay nakadikit dito at nakakakiliti. Pinipigilan niyang umupo sa harap niya. Ang malaking katawan ay nakabaluktot.
Para lamang maging mas madali para kay Jiangxi na hawakan. Namumula ang mga mata ni Lang Yi. Ang dugo sa kanyang katawan ay kumukulo habang pinipigilan ang kanyang kapangyarihan. Huwag nang mag-leak kahit kaunti. Ang babae ay masyadong mahina ngayon. Kailangan lang ng kaunti para siya ay masaktan. Hintayin na matapos ni Jiangxi. Hindi na siya makatiis. Muli siyang naginiksyon ng isang dosis ng suppressor. Ang kahon ng suppressor ay nakakonekta sa sistema ng doktor. Agad na tumakbo ang doktor nang makatanggap ng abiso. Pinuno ng angkan. Isang dosis ng gamot ay maaaring gamitin sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, malaki ang pinsala sa katawan. Tumingin si Lang Yi sa likuran. Nakita na si Jiangxi ay nag-aaral. Hindi narinig ng treatment chamber ang kanilang mga salita. Nakahina ng maluwag. Alam ko, sa teorya, isang dosis ng suppressor ay kayang kontrolin ang 1 linggo. Bakit ang bilis ng pagkakataong ito? Nagpatuloy ang doktor sa pagsasalita. Inilayo ni Lang Yi ang kanyang tingin habang ang kanyang Adam's apple ay gumagalaw pataas at pababa. Ang amoy ng babae ay kumakalat sa hangin. Parang siya lang ang nakakaramdam ng amoy na ito. Ang bagong iniksyon na suppressor ay mawawalan na ng bisa. Kinuha niya muli ang 1 dosis. Agad na nagulat ang doktor at lumuhod sa lupa. Napakabilis na iniksyon. Ang suppressant ay magkakaroon ng problema sa iyong katawan. Wala nang magawa ang doktor. Tanging makatingin na lang ng tulong kay Jiangxi. Umabulas ng buntong hininga si Jiangxi. Matapos makinig ng kaunti, alam na ang pangkalahatang sitwasyon. Nakita nilang ina ang ideya ng doktor ay nakatuon kay Jiangxi. Agad siyang nagalit. Itinaas ang kamay para sumuntok. Isang mahina at walang buto na kamay ang nakapatong sa kanyang palad. Nagtigilan si Lang Yi. Paano kita papakalmahin? Sinabi ni Jiangxi na may banayad na boses. Agad na nawala ang lakas ni Lang Yi. Ang maliit na kamay ay dahan-dahang nagmamasid sa kanyang palad. Nag-aalinlangan kung dapat bang magsalita. Nagsalita ang doktor mula sa likuran. Kailangan lang makipagtalik para masolusyonan. Lumayas ka. Inilagay ni Lang Yi si Jiangxi sa likuran niya. Parang isang masamang dragon na nahawakan ang kayamanan. Basta't si Jiangxi ay magutos. Agad na lalabas at papatayin ang doktor. Nakita ng doktor ang sitwasyon at nagmadaling lumabas ng silid. Sa oras na yon, si Jiangxi ay natigilan din. Dahil kanina ay pinaalalahanan siya ng sistema na kaunti na lang ang oras. Ang natitirang oras ng buhay ay 3 oras na lang. Isinara ni Lang Yi ang pinto na may lungkot at nakayuko. Ang kanyang pagkakamali ang nagdulot sa doktor na sabihin ang mga salitang iyon. Tigilan mo ang pagiging galit. Hindi ko gagawin yon sa'yo. Kung magagalit ka, maaari mo akong saktan. Maaari mo rin akong murahin. Basta't hindi ka alis sa akin. Ang boses ni Lang Yi ay nanginginig. Kung alam ko lang, na siya ay magdudulot ng ganitong kalungkutan sa babae. Dapat sana ay umalis na siya sa silid ng mas maaga. Siya ay masyadong sakim. Hindi niya mapigilan ang pagnanais na makasama si Jiangxi sa isang lugar. Si Jiangxi ay hindi nagsalita. Sa halip, may isang kamay na nakatakip sa kanyang mga mata. Tumayo siya sa kanyang mga daliri at kinagat ang kanyang Adam's apple. Ang kanyang maliit na pangil ay humigpit sa ibabaw. Ang kontrol ni Lang Yi ay hindi kayang tiisin. Siya ay humihinal na tumakbo patungo sa banyo. Binuksan ang malamig na tubig at ibinuhos mula sa itaas. Ngunit ang apoy sa kanyang puso ay hindi lumalabas. Tumingin siya kay Jiangxi sa labas. Sobrang dami ng gusto niya. Nang siya ay nagkasala, biglang pumasok si Jiangxi sa banyo. Niyakap siya mula sa likuran. Dahan-dahang hinaplos ang kanyang dibdib. Ganito na ako kaaktibo. Gusto mo bang ipagpatuloy ko pa? Hindi makapaniwala si Lang Yi. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Mukhang pumayag si Jiangxi. Tumaas ang temperatura sa silid habang dahan-dahang niyayakap ni Lang Yi si Jiangxi. Mahina ang kanyang katawan bilang babae. Isa siyang malambot na kuting. Hindi katulad ng kanilang malalaking itim na lobo. Kailangan niyang laging maging mainat na huwag hayaang manaig ang kanyang likas na ugali sa kanyang isip. Gamitin ang mental na lakas upang pigilin ang pagiging babae. Mas makakabuti ito para sa pagbubuntis. Naglabas si Jiangxi ng bahagyang tunog. Mataas ang temperatura ni Lang Yi. Ipinanganak siya sa bundok ng niebe. Ngunit nagnanais ng mainit na lugar. Ang mataas na temperatura ay magdudulot sa kanya ng hindi sinasadyang pagpapahinga. Sa komportableng kapaligiran, si Jiangxi ay nahulog sa yakap ni Lang Yi. Pagkalipas ng 10 oras, ang silid ay napuno ng masarap na amoy. Maganda ang kalidad ng treatment pod. Hindi kumilos sa kabila ng malaking ingay. Ang treatment pod na ito ay ginawa para kay Lang Yi. Sakto itong makakasya sa kanyang katawan. Ang mga parameter sa itaas ay naayos para kay Jiangxi. Nakita lang niya ng kaunti. Ang treatment pod ay maaaring mabilis na ibalik ang mga function ng katawan. Pero hindi niya alam na may ganitong epekto ang treatment pod. Maingat na niyakap ni Lang Yi si Jiangxi bilang pangako. Ito ang unang pagkakataon, medyo maikli ang oras. Sa susunod, mas mahaba pa. Nakatingin si Jiangxi sa kisame. Ayos lang ito. Sa oras na ito, narinig ang boses ng sistema.
Nakakuha na ang host ng mahusay na gin. Mga puntos ay bumalik. Nadagdagan ang buhay ng 100 araw. Huminga ng maluwag si Jiangxi. Mayroon pang mahigit 9 milyong puntos. Pero naisip ang sinabi ng sistema tungkol sa mahusay na gin. Biglang umupo si Jiangxi. Tumingin siya pababa. Dapat hindi ito katulad ng kanyang iniisip. Nang maisip ito, dahan-dahan niyang itinulak si Qi. Nagkunwari si Jiangxi na hindi niya nakita ang kanyang nasugatang ekspresyon. I-click ang screen ng treatment pod. Paano ito gamitin? Masama ba ang pakiramdam mo? Tutulungan kitang ayusin ito. I-click ang opsyon para sa physical examination. Sinuri nilang Yi mula ulo hanggang paa. Siya ang may kasalanan, masyado siyang walang pakialam. Sa huli, nasaktan pa rin siya. Nakatagilid si Jiangxi sa loob. Isinara ang transparent na takip. Isang sinag ng liwanag ang tumama mula ulo hanggang paa. Agad lumabas ang resulta ng physical examination. Lumitaw sa screen ang dalawang malalaking salitang buntis. Magsimula ng bagong buhay. Pakiusap, piliin kung nais mong baguhin ang mga parameter ng treatment pod. Nakatingin silang Yi sa kanyang tiyan. Matagal na nanahimik bago siya nagsalita. Totoo ba? Bahagyang tumango si Jiangxi. Hinawakan ang kanyang kamay at inilagay ito sa itaas. Ipinapakita ng inyong paggamot ang resulta. Hindi makapaniwala silang Yi. Pindutin ang emergency call button. Tawagin ang doktor na pumasok. Ang tunog ng alarma sa labas ng silid ay kumalat sa buong base. Ang deputy commander ay nagakyat at tumayo, nagmamadaling lumapit. Sa daan papunta, nakatagpo ng doktor. Naatake ba ang pinuno? Paano umingay ang alarm na ito? Ang doktor ay may hawak na lahat ng gamot na makakapagligtas ng buhay at mukhang nag-aalala. Ang alarm na ito ay hindi na umingay mula nang itatag ang itim na lobo. Baka mas malala pa ito. Sa daan, nakatagpo sila ng iba pang mga orsi na nagmamadali. Nakahanda na ang kanilang isipan sa pinakamasamang senaryo. Wala nang anak ang pinuno. May problema. Baka ang mga lahi mula sa ibang mga planeta ay samantalahin ang kanilang kabuluhan upang sakupin ang itim na lobo. Sa puntong ito, tumakbo na ang doktor sa pintuan. Nakita nilang nakahiga ang maliit na babae sa loob ng treatment pod. Napagtanto ng doktor na hindi ang pinuno ang may problema, kundi ang maliit na babae. Agad na kumuha ang doktor ng testing equipment. Tinanong kung saan siya hindi komportable. Silang Yi sa tabi ay mabilis na nagsalita. Siya ay buntis. Ang lahat ay nagulat. Paano mangyayari yon? Nakahanda na silang walang orsi. May plano na silang ipasa ang posisyon ng pinuno. Natakot ang doktor at nahulog ang kagamitan sa paggamot sa lupa dahil hindi niya ito nahawakan ng maayos. Agad na tumakbo ng ilang hakbang si Pangalawang General Lang Feng, kinuha ito at isinaksak sa kanyang kamay. Bilisan mo! Bilisan mo ang pagsusuri! Nakabawi ang doktor at nagsagawa ng isang pagsusuri. Ang resulta ng pagsusuri ay talagang buntis. Upang matiyak ang katumpakan, ginawa niya ito muli. Tumango ang doktor, ang kanyang bibig ay halos umabot sa kanyang tainga. Sa sobrang saya, hindi niya mahawakan ang kagamitan sa pagsusuri. Pero sa ngayon, hindi pa matukoy kung ilan. Nakumpirma ang katotohanan sa mga naroroon. Lahat ng orsi ay sobrang saya na parang gusto ng tumalon. Ito na talaga ang pinakamaligayang sandali para sa kanilang Black Wolf Star. Ang pinakamasayang pangyayari mula nang itatag ito. Dapat itong ipahayag gamit ang pinakamataas na antas ng alarma. Ang galing! May mga supling na rin ang pinuno. May pag-asa na ang ating Black Wolf Star. Mula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ng ating Black Wolf Star. Isang kamay na niyakap ni Lang Yi si Jiangxi. Bahagyang sinipa ang treatment pod. Para sa kanya na customized na treatment pod. Si Pangalawang General Lang Feng ay nasa kasiyahan pa rin. Malapit na itong matapos. Gamitin ang pagkakataong ito, sinuri ng doktor si Lang Yi. Ang nanginginig na espiritu ay nakontrol na. Ang maliit na babaeng ito ay talagang kahanga-hanga. Ang ibang mga beastman ay kinakailangang dumaan ng ilang taon bago nila makontrol ang espiritu ng mga lalaki. Si Jiangxi ay hindi lamang nagpagaling sa pagalo ng espiritu ng pinuno, kundi ang kanyang espiritu ay malamang na lumampas sa antas na 55. At may dala pang anak ng pinuno. Siya ang naging pinakamahalagang tao sa buong Black Wolf Clan. Dapat malaman na ang espiritu ng mga lalaki sa mundo ng mga beast ay maaari lamang gamitin sa pag-atake. Samantalang ang espiritu ng mga babae ay maaaring gamitin sa pag-atake at sa pagpapakalma ng mga lalaki. Dahil sa pagkakaroon ng dobleng tungkulin, ang espiritu ng mga babae ay karaniwang mas mababa. Dagdag pa, ang mga babae ay kakaunti. Ang pag-aalboroto ng espiritu ay palaging isang malaking problema sa planeta ng mga beastman. Sa kabilang panig, may hawak na silang yinang. Isang bagay na parang toothpaste at inabot ito. Ito ang nahanap ko. Ang paboritong pagkain ng mga pusa. Subukan mo. Tumingin si Jiangxi sa nakasulat na nutritional supplement para sa mga pusa. Pero ang lasa nito ay parang toothpaste. Tinikman ito ni Jiangxi. Gusto kong kumain ng Shui Jingsu. Tumingin silang Yi kay Lang Feng at agad itong naghanap. Agad na lumabas ang resulta ng paghahanap.
Ito ay pagkain ng Snow Mountain Cat Tribe. Ang Snow Mountain Cat ay isang lahi na kamakailan lamang lumitaw. Wala pa silang sariling planeta. Nakatira sila sa isang sulok ng Snow Mountain sa Black Wolf Star. Dahil bihira kaming pumunta roon, kaya't hindi namin sila pinansin. Kaya pala ang maliit na babae ay mula sa Snow Mountain Cat Tribe. Siya ay itinapon mula sa napakalayong lugar na ito. Kasabay nito, nagsisisi siya kung bakit hindi siya pumunta sa Snow Mountain. Baka mas magiging maayos ang buhay ni Jiangxi. Hindi alam ni Jiangxi kung ano ang iniisip niya. Pinipili niya ang nutritional supplement sa harap niya. Ito ang lahat ng mga nutritional supplement na may lasa. Kailangan ng oras para mahanap ang Shui Jingsui. Kailangan niyang punuin ang kanyang tiyan. Sa wakas, nakahanap ng nutritional supplement na may lasa ng sorbetes. Kahit na ang texture ay parang toothpaste, pero masarap ang lasa. Sa oras na ito, narinig ang boses ng sistema sa kanyang isipan. Pagbibigay ng gantimpala. Gantimpalang pangunahing malaking pakete. Binuksan ni Jiangxi ang newbie package. Sa loob ay eksaktong 10 bagay na punong-puno ng espasyo. Kabilang dito ang walang sakit na panganganak, at ang gamot para sa pagsab ng buhay, at ang hindi matatalong tagapag-ayos. Humugot siya ng malalim na hininga. Sa tulong ng sistema, magiging maayos ang proseso ng panganganak. Matapos ang isang araw ng paggamot, hindi na kailangan pang pumasok sa treatment pod ang kanyang katawan. Pero dahil may mga sanggol sa kanyang katawan, ang treatment pod ay makapagbibigay ng mas komportableng temperatura at halumigmig. Magiging mas komportable siya. Sa oras na yon, may narinig na malakas na tunog sa tabi. Nakita silang na nagdadala ng kama at inilalagay ito sa tabi. Nakita na nagising si Jiangxi at medyo kinakabahan na nagsalita. Gusto kong bantayan ka. Sa gabing ito, nakatulog si Jiangxi ng mabuti. Nang magising siya muli, maliwanag na ang paligid. Si Jiangxi ay nakadapa sa bintana, pinapanood ang mga orsi na nagtatrabaho sa base. Biglang umabot sa base ang malakas na pagsabog. Kasunod nito, biglang namatay ang mga ilaw sa buong base. Nais ni Jiangxi na lumabas at sumilip. Ngunit pinigilan siya nilang nakakagising lang. Bumalik ka. Delikado sa labas. Agad siyang tumakbo patungo sa command room nang hindi na nagatubili. Kahit na hindi pinapayagan nilang si Jiangxi na lumabas. Ngunit sa ilalim ng impluensya ng kanyang kuryosidad, sumunod pa rin si Jiangxi. Dumaan siya sa pasilyo. Nakita ni Jiangxi ang bise sa pintuan ng command room na nagbabantay. Nang makita nilang may si Jiangxi na papalapit, agad siyang sumigaw sa takot. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na. Napakadelikado dito. Nagtanong si Jiangxi na may pagdududa. Anong nangyari? Silang ay may seryosong ekspresyon. Inatake ng Red Fox Clan ang aming energy system. Ang pinuno ay nagdadala ng tao para ayusin. Nang makita si Jiangxi, silang Feng ay masaya at kinakabahan. Sa ganitong pagkakataon, kung may umatake sa maliit na babae, napakadelikado. Kaya't agad siyang nagutos sa 2 gwardiya na protektahan siya. Samantala, sa command room ng Energy Center, ang mga orsi na nag-aayos ay nakadapa. Sa harap ng masikip na mga linya, puno ng pawis ang kanilang mga ulo. Ang pinuno, ang pangunahing kontrol ng enerhiya na kanilang direktang inatake. Walang paraan upang ayusin ito. Kailangan lamang palitan ito ng bago. Ang bagong kontrol ay kailangang ipadala mula sa Black Wolf Star at aabutin ng hindi bababa sa 3 araw. Silang ay nakasandal sa upuan, labis na alerto. 3 araw ay masyadong mahaba. Kung walang enerhiya, ang base ay tiyak na magiging paralisado. Kung sakaling umatake ang Red Fox Tribe sa oras na ito, wala tayong magagawa. Anuman ang paraan, unahin ang pagbabalik ng supply ng enerhiya sa base. Nang maisip ito, bigla siyang nagkunot ng noo. Ipadala muna ang babae sa aking silid. Sa pinakamabilis na paraan, hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi. Pumasok si Jiangxi sa pamamagitan ng pinto. Sa tabi, silang Feng ay may mukhang walang magawa at yumuko kay Langi. Pinuno, pasensya na. Talagang hindi ko siya mapigilan, pakiusap, parusahan niyo ako. Nang makita si Jiangxi na lumapit, agad na naging malambing ang boses ni Langi. Bakit ka nandito? Bumalik ka na. Napakadelikado dito. Medyo nagalit si Jian. Umalis ka. Dumaan siya dito para tingnan ang sitwasyon. Ang halimaw na ito ay talagang umalis. Hindi ko yon ibig sabihin. Napakadelikado dito. Medyo naiinis si Langi at lalo pang humina ang kanyang boses. Sanay na silang at ang iba pa. Ang anyo ng kanilang pinuno sa harap ni Jiangxi. Ang mga taong nag-aayos sa likuran ay nagulat at lumingon. Patuloy silang nag-aayos sa ilalim ng mabagsik na tingin ni Langi. Pinunasan ng mga nag-aayos ang pawis sa kanilang mga ulo. Pinuno, walang sinumang planeta ang nakapagayos ng pangunahing kontrol ng enerhiya. Maaari lang kaming magpadala ng isa pang siksi mula sa Black Wolf Star. Narinig mo ba? Ngayon, napakadelikado ng base. Hindi ko maaring hayaang mapahamak ka. Sinasabi ni Langi habang niyayakap si Jiangxi ng isang kamay. Naglalakad palabas na gustong pilitin siyang umalis. Pakawalan mo ako.
Kaya kong ayusin ito. Matigas ang tingin ni Jiangxi. May mga bagay siya sa kanyang espasyo na makakapagayos. Tamang-tama, subukan ang mga gantimpala ng sistema kung epektibo ba. Huwag kang magbiro. Akala nilang na ito ay dahilan lamang ni Jiangxi para manatili. Maging ang mga profesional na technician ay nagsabi na hindi ito maayos. Lalo na ang mga sensitibong babae. Hindi marunong si Jiangxi na magayos. Lalo na hindi niya kayang ayusin ang central control. Nang makita nilang na hindi siya naniniwala, lalo pang nagalit si Jiangxi. Kung ipadadala mo ako sa museo, hindi na kita kakausapin sa hinaharap. Halaga ng sitwasyon. Palagi. Nang marinig nilang ang sinabi ni Jiangxi, hindi siya naglakas loob na tumutol. Sige na nga, ipinagkakatiwala ko sa'yo. Nang makita ni Jiangxi na pumayag silang agad siyang natuwa. Niyayakap ang kanyang mukha at hinalikan ito. Pagkatapos ay masiglang tumakbo papunta sa gitna. Nagsimula ang pag-aaral sa harap ng control panel kung paano ito ayusin. Una, tumalon si Jiangxi sa itaas ng control panel at kumuha ng isang kable. Pagkatapos, isinara niya ang kanyang mga mata at tinawag ang sistema upang gamitin ang walang talo na kasangkapan sa pagkukumpuni. Nang muling buksan ang kanyang mga mata, lahat ng mga linya sa control panel ay naging napakalinaw. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang perpektong plano sa pagkukumpuni. Pagkatapos, isang pares ng mga masiglang kamay ang humarap sa mga nasirang linya at nagsimulang magtahi at ayusin. Pagkalipas ng kalahating oras, si Jiangxi ay nakapagayos. Inayos na. Ang mga technician ay nag-attempt na i-click ang simula. Ang ilaw sa silid ay umilaw. Ang iba pang mga pasilidad ay bumalik sa normal. Nang makita ang eksenang ito, ang mga technician ay biglang nagniningning ang mga mata. Tumingin sa kay Jiangxi na parang nakita nila ang karne. Dahil sa sobrang saya, lumabas ang kanilang mga buntot at tila gusto ng umikot. Pinuno, kailangan ng aming research institute ang ganitong uri ng talento. Maaari bang? Matapos sabihin nilang tumingin siya kay Jiangxi na may paghingi ng tawad. Hindi siya makapagpasya para kay Jiangxi. Tumango si Jiangxi bilang pagsangayon sa sinabi ni. Kailangan pa niyang mag-ipon ng puntos, wala nang masyadong oras. Medyo nadismaya ang technician. Pero hindi niya maitatago ang kanyang kasabikan sa loob. Ang galing talaga. Wala pang sinuman ang nagtagumpay na ayusin ito. Saan nakuha ng pinuno ang ganitong kagaling na babae? Silang Feng ay nagulat din at napasigaw. Ngayon, mabibigo na ang plano ng Red Fox. Hindi nila akalain. Mayroon tayong isang nangungunang babae dito. Pinunasan ni Jiangxi ang kanyang mga kamay at pinikit ang kanyang mga mata. Lumiko siya at tumingin kay Xianyi na bahagyang nakabuka ang mga labi. Magaling ba ako? Silang ay kakalabas lang mula sa kanyang pagkagulat. Magaling. Wala nang sinuman ang mas magaling kaysa sayo. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad sa akin? Si Jiangxi ay nagmukhang nagagalit at nagpout. Pasensya na. Walang kahit anong pag-aalinlangan silang Takot na baka magalala si Jiangxi, nagdagdag siya. Mali ang pagtingin ko sayo. Mula ngayon, lahat ng sasabihin mo ay paniniwalaan ko. Sa puntong ito, medyo nahihiya silang Feng na pinutol ang kanilang sweet moments. Pinuno, inatake tayo ng pulang fox sa pagkakataong ito. Hindi tayo dapat tumigil sa pag-atake. Dapat tayong mananagot. Si Jiangxi at ang iba ay puno ng tensyon at hindi makasali sa usapan. Matapos makipagpaalam kay Lang umalis siya ng mag-isa. Paglabas sa control room, nagplano siyang pumunta sa recreational area upang tingnan ang mga bulaklak at damo. Naglalakad siya ng nakbarefoot sa damuhan. Biglang may sumabog na agos ng tubig. Mabilis na umiwas si Jiangxi. Pero nahampas pa rin siya ng tubig. Kaya't nagkunot ng noo at tumingin sa lugar kung saan nag-spray. Sa lugar ng pagsabog ng tubig, may isang maliit na butas. Marahil ito ay isang nilalang na nagbutas na hindi sinasadyang nakabasag ng tubo. Lumabas ang isang bilog na ulo mula sa butas. Isang maliit na itim na ahas ang dahan-dahang lumabas mula sa butas. Dahil sa kuryosidad, si Jiangxi ay nakadapa sa lupa at malapit na nagmasid. Iba ang mga ahas dito kumpara sa mundo. Bawat kaliskis ay tila maingat na inayos. Ang nakalantad na bahagi ay isang oblong na hugis. Sa oras na siya ay naguguluhan, ang maliit na ahas ay biglang itinaas ang ulo at kumagat. Pagkatapos ay hindi na lumingon at pumasok sa butas. Si Jiangxi ay galit na nakatingin sa butas. Pero hindi niya natamaan si Xiao. Kaya't nagalit na nakakunot ang labi ay naglakad patungo sa silid. Bumalik sa silid. Naghihintay silang sa loob ng bahay. Nang makita silang lumapit si Jiangxi na may sama ng loob. Inilabas ang kanyang daliri na may sugat at itim. Kakakakita ko lang ng isang itim na dragon. Nais kong makita kung anong itsura niya, bigla siyang kumagat. Nang makita ang sugat ni Jiangxi, agad na nagbago ang mukha ni Lang Agad siyang tumawag ng doktor. At inutusan silang Feng sa labas na dalhin ang base. Lahat ng ahas ay dalhin dito para sa kanya. Sa kabilang panig, narinig ng doktor ang sigaw ng pinuno at nagmadaling lumapit. Tingnan ang pagdating ng doktor.
Agad na sinabi ni Lang Yi sa kanya ang proseso ng pagkagat sa maliit na babae. Sa oras na ito, nakakunot ang noo ng doktor at seryoso ang mukha. May ganitong uri ng ahas. Pero ito ay isang hindi nakakalason na ahas. Hindi mo ako maaaring. Kaya maaaring ang iyong nakatagpo ay isang bagong uri. Bagong bagay na hindi pa natuklasan sa daang libong taon ng mundo ng mga hayop. Tumango si Jiangxi. Mahirap bang gamutin yon? Sa oras na ito, wala nang pakiramdam ang kanyang kamay. At ang itim na mga batik ay lumalaki. Ang datos ng katawan ay mabilis na nagbabago. Huminga ng malalim ang doktor at kumalma. Susubukan kong gawin ang aking makakaya. Kung mga orsi ng Black Wolf Tribe, kaya nilang umasa sa kanilang sarili. Pero ang laki ng iyong anyong hayop ay hindi kayang suportahan ang lason kaya ganito kaseryoso. Habang sinasabi ito, kumuha ang doktor mula sa kanyang backpack. Ininject ang antibiotic sa katawan ni Jiangxi. Nang ma-inject ang antibiotic, agad na tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Xi. Basa rin ang kanyang katawan. Matapos ang iniksyon, sinabi ng doktor sa kanya. Magbibigay ng pangalawang iniksyon pagkatapos ng 1 oras. Pero si Jiangxi ay nagsalita at sinabi na ayaw na niyang magpa-iniksyon muli. Mahirap ang pakiramdam kapag pumasok na ang antibiotic sa katawan. Walang bahagi ng kanyang katawan ang komportable, nais niyang masolusyonan ito ng 1 beses. Matapos sabihin ni Jiangxi, nagulat ang 2 orsi. Agad na sumigaw si Lang Yi. Hindi pwede. Kung tinamaan ng laso ng ahas, hindi kailangan ng antibiotic. Iyon ay parang naghihintay ng kamatayan. Pero si Jiangxi ay matigas ang ulo at patuloy na nagmaneho pabalik. Hindi ba't sinabi mong pagtitiwalaan mo ako sa hinaharap? Si Lang Yi ay huminga ng malalim. Wala siyang magawa kundi ang walang lakas na ipakita sa doktor na umalis. Sa silid, sila na lamang 2 ang natira. Naligo si Jiangxi ng mabuti. At kumain din ng 1 detox pill. Matapos maligo, siya ay naging kanyang orihinal na anyo at humiga sa kama. Si Lang Yi ay may hawak na hairdryer at dahan-dahang pinatuyong ang kanyang buhok. Ang mainit na hangin ay nagtaboy sa lamig. Si Jiangxi ay inaantok. Si Lang Yi ay humihip sa kanyang mga harapang paa. Maingat na kinuha. Sa harap ng pink na malambot na unan ay may isang itim na bagay na kanyang hinalikan. Ang mga kuko ng pusa ay hindi nakatiis at umatras ngunit hindi nagtagumpay. Si Jiangxi ay inilagay sa loob ng treatment pod. Si Lang Yi ay nakaupo sa labas. Sa tabi ng kama, nakatitig siya sa kanya. Hindi ako magkakaroon ng problema. Si Jiangxi ay napakakumpiyansa. Maniwala ka sa akin. Sinabi ni Lang Yi habang pinapatay ang ilaw at patuloy na tumingin. Talagang hindi makatanggi si Jiangxi. Kailangan lang siyang hayaan na umupo sa tabi ng kama. Sa kalagitnaan ng gabi, nagsimula ng umubra ang antidote. Nagsimula siyang bumangon at napabuntong hininga. Maraming beses siyang nagising sa gitna ng gabi. Sa bawat pagkakataon, makikita niyang nakatingin si sa kanya. Kinabukasan ng umaga, binuksan ni Jiangxi ang kanyang mga mata. Nagsimula na namang bumalik ang mga nakaraang aktibidad. Nakatagilid siya sa harap ni Lang Yi. Tumingin sa mga mata ng itim na wolf na tila pagod na pagod. Lumipas ang 1 gabi. Nagdaan siya sa isang emosyon ng pag-aalala sa bawat sandali. Ang gabing ito ay mas mahirap kaysa sa anumang laban na naranasan niya. Lumapit si Jiangxi sa tabi ng kama at hinawakan ang noo ni. Kailangan mo nang matulog. Tumango si Lang Yi at hindi nagpakitang gilas. Humiga siya sa kama at mabilis na nakatulog. Sa kabilang panig, sinamantala ni Jiangxi ang kanyang pagkakataon. Natulog siya at muling bumalik sa butas ng kahapon. Sa mga oras na ito, silang Feng ay kasama ang mga gwardiya na nag-iinspeksyon ng anumang bakas ng ahas. Nakita nilang Feng na lumapit siya at may mukhang walang magawa na paliwanag. Talagang kakaiba. Akala ko ay makikita ko pa ang ilang mga ito. Ngayon, wala akong makita kahit isa. Matapos maglibot, naramdaman ni Jiangxi. Nainip siya kaya nagpasya siyang lumabas ng base upang tumingin. Sa pangkalahatan, naintindihan na niya ang sitwasyon sa loob ng base. Gusto niyang lumabas at tumingin. Matagal siyang naglakad at sa wakas ay nakarating siya sa malaking pintuan. Tumakbo palabas si Jiangxi. Malayo ang lugar na ito mula sa sentro ng lungsod. Matagal siyang naglakad bago siya nakarating sa gitna. Ang planeta na kanyang kinaroroonan ngayon ay ang Red Fox Star. Karamihan sa mga tao sa kalye ay mga halimaw ng Red Fox Tribe. May ilan ding ibang halimaw. Ang Black Wolf Tribe ay orihinal na dumating sa Red Fox Star upang makipag-usap sa pinuno ng Red Fox Tribe tungkol sa pakikipagtulungan. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, nakatagpo sila ng nakidnap na si Jiangxi. Dahil dito, patuloy na naantala ang kanilang pagpupulong. At labis silang nagalit sa mga gawain ng pagbebenta ng mga babae sa Red Fox Star. Halos nagkaroon ng digmaan dahil dito. Ito rin ang dahilan kung bakit inatake ng pula na Fox Tribe ang Energy Center. Sa oras na ito, si Jiangxi ay puno ng kuryosidad. Habang siya ay tumatalon sa pamilihan ng pula na Fox Tribe. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin sa kanya na may mga mata na nakabuka sa gulat. Saan galing ang maliit na babaeng ito? Talagang napakaganda.
At mukhang hindi siya isang beastman ng pula na fox tribe. Hindi ko alam kung ilan na ang mga lalaki sa kanya. Maaari ba akong magrekomenda ng sarili ko? Habang ang mga tao ay nag-uusap-usap, isang tao mula sa pula na fox tribe ang lumapit kay Jiangxi. Ang kanyang damit ay may simbolo ng pula na fox. Ang magandang Ginoo, pwede bang magtanong, may pagkakataon ba akong makasama kayo sa hapunan? Siya ay bahagyang yumuko na may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Panatilihin ang bawat galaw sa makatwirang saklaw. Nang makita ng mga tao na may lumapit upang makipag-usap, sila ay nagulat at sumigaw. Hindi ba't ito ang anak ng unang general ng pinuno, si Liuan? Pati anak ng general ay interesado sa babaeng ito. Siya nga ay kakaiba. Itinaas ni Jiangxi ang kanyang ulo at tahimik na inisip ang sistema. Ngunit ang sagot ng sistema sa kanya ay mababang kalidad na lalaki. Agad na umiwas si Jiangxi at umalis. Hindi sumuko si Liuan at humarang sa kanyang harapan. Maaari ko bang malaman ang dahilan? Ipinadaan ni Jiangxi ang kanyang tingin. Sinusuri mula ulo hanggang paa. Pangit ka at marami kang mga babae. At saka, hindi maganda ang iyong mga bato at wala ka pang anak. Umiwas si Jiangxi na may pagduduwal. Si Jiangxi ay nagalit. Wala kang magandang katangian. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para makipag-usap sa akin? Si Liuan, na nagagalit, ay itinaas ang kamay upang saktan siya. Ngunit naisip na ito ay sa kalye. Malaki ang epekto ng pananakit sa publiko. Kaya't ibinaba niya ang kanyang braso at sinabi, ikaw na. Naghintay ako at naglakad na may halo ng galit. Nang makita siyang umalis, agad na lumapit ang mga beastmen upang makipagkaibigan. Siya ang may kapangyarihan sa Red Fox Star. Bumalik ka na sa bahay, Zal. O kaya'y hanapin ang iyong lalaki at ipatabo ka muna. Maghintay na lumipas ang hangin bago lumabas. Tumango si Jiangxi at sinabi, alam ko na. Sumunod siya sa direksyon ng paraiso. Sumama na siya. Ang dekorasyon doon ay mas marangya kaysa sa paligid. Plano niyang tingnan ito. Kakapasok lang ni Jiangxi sa pintuan. Isang malamig na tinig ang biglang umabot. Ang magandang ito. Maaari bang makasalo sa hapunan? Sa oras na ito, umingay ang alerto ng sistema. Nakakita ng dekalidad na Jin. Maaaring maghintay ang host. Maaaring maghintay ang host sa lungsod. Red Fox Clan Young Master Muxuan. Young Master Xun ng Red Fox Clan Yi. Antas ng espiritual na lakas. Ang kabilang partido ay nakasuot ng puting balabal. May nakatali na gintong pangikid sa kanyang baywang. May mga bituin na disenyo sa kanyang dibdib. Ang magagandang mata ng Phoenix at ang tingin ni Jiangxi ay nagtagpo. Ano ang kakainin? Mga pagkain ba ng mga fox? Sabi ni Jiangxi. Ngumiti si Hong Moxuan. Siyempre hindi. Paano magiging sapat ang ganitong mababang pagkain ng fox para sa'yo? Nakita muli ang dekalidad na lalaki, si Jiangxi ay masaya. Agad siyang pumayag na kumain kasama siya. Hindi nagtagal, dumating ang mga manggagawa sa isang pribadong silid ng restaurant. Sa loob ng silid ay isang kamay ni Hong Moxuan ay nakalagay sa kanyang tiyan, habang bahagyang yumuyuko bilang pagbati. Binuksan ang kahon na dala niya. Ito ang mga bagay na maingat kong pinagawa. Umaasa akong magugustuhan mo ito. Itinaas ni Jiangxi ang kanyang ulo at tumingin. Ito ang maliit na salamin ng nyebe na kakakain lang kahapon. Ang tubig na salamin ng nyebe ay isang bihirang halaman na tumutubo sa bundok ng nyebe. Ang buong katawan nito ay tiyak na pagkain ng pusa sa bundok ng nyebe. Makikita ang mga damo na nakaayos sa hugis puso. Sa gitna ay may mga pulang jam na nakadagdag. Pinisil ni Jiangxi ang kanyang mga labi, tumingin sandali at muling pumikit. Sa tingin mo, maganda ba ang ganitong ayos? Hindi ba maganda? Isinara ni Hong Moxuan ang takip at pinalitan ito. Ngayong pagkakataon, wala ng hugis puso, pinalitan ito ng hugis labi. Malalim na huminga si Jiangxi. Sige na, kakainin ko na lang ang iyon. Hindi ko na kayang tingnan si Jiangxi. Sa isang iglap, itinapon ang jam. Ang hugis puso ay naging gulo. Nakahinga ng maluwag, medyo kayang tingnan. Ito ang chef na espesyal kong hinanap. Tikman mo kung ito ay ayon sa iyong gusto. Ipinasa ni Hong Moxuan ang mga chopstick upang tulungan siyang kumuha. Pero si Jiangxi ay mabilis na humarang. Ito ba ang unang pagkakataon na aktibo siyang nakipag-ugnayan sa isang babae? Mukhang nagulat si Hong Moxuan. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kalmado na anyo. Siyempre, tanging si Miss Cixi lamang ang karapat-dapat. Si Etongsi ay naglabas ng isang pangpang. Ang teknik niya sa komunikasyon ay palaging tumatama sa kanyang mga sensitibong punto. Talagang hindi na kayang tiisin. Kung hindi dahil sa kanyang magandang gen, matagal na siyang umalis. Kaya't diretsong pumasok sa paksa. Hindi ba't gusto mong maging aking lalaki? Nais kong mula ngayon hanggang matapos ang pagkain. Huwag ka nang magsalita pa. Kung hindi, aalis ako agad. Matapos sabihin ni Jiangxi, ngumiti si Hong Moxuan at tumango. Mukhang matalino pa rin siya. Alam niyang hindi siya makakasagot sa sinabi niya. Matapos manatiling tahimik, sa wakas ay nakapagpahinga si Jiangxi sa pagkain. Hindi alam kung dahil ba sa mga araw na ito.
Maraming iba't ibang lasa ng mga nutritional supplement. Pakiramdam ko, hindi na masarap ang Xiao Jingsu. Pagkatapos kumain, talagang hindi nagsalita si Hong Moxuan. Hindi maiwasang makaramdam si Ye Jiangxi na nakakatawa. Mukhang halos tapos na rin siya kumain. Ipinadala ni Ye Jiangxi ang kanyang maganda at impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Nagpadala siya sa kanya ng ilang mensahe at bumalik sa base. Matapos umalis si Ye Jiangxi, binuksan ni Hong Moxuan ang kanyang personal na terminal. Nakita niyang nagpadala si Ye Jiangxi ng ilang libro sa kanya. Ang matutong magsalita ay nagpapabuti ng iyong buhay ng 100 beses. Ganito nabubuo ang isang date. Paano kita maaalis sa mababang uri ng kasiyahan? Paano magakit ng mahusay na babae upang siya ay mapagpuyos para sa iyo? Samantalang si Ye Jiangxi ay bumalik na sa base. Pagkapasok niya sa bahay, nakita niya si Lang Yi. Nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya na may lungkot. Hindi ka bumalik buong araw ngayon. Pumunta ka ba upang makipagkita sa ibang mga lalaki? Yumuko si Lang Yi, nakasubsob ang ulo sa kanyang balikat. Lumabas ang kanyang mga tainga. Tumango si Ye Jiangxi. Hindi nakatiis na pisilin ang mga tainga ni Xian Yi. Kung ito ay anyong hayop, tiyak na nakataas na ang kanyang buntot. Isang araw sa labas, nakakita ng isang tainga. Wala pang pagkakataon na mahawakan ito. Kailan ka pupunta sa kanya? Tandaan mong ipaalam sa akin. Nagsalubong ang mga tainga ni Lang Yi. Biglang kinagat ni Ye Jiangxi. Ang kanyang maliliit na pangil ay dumadampi sa dulo ng tainga. Kinabukasan ng umaga, si Ye Jiangxi. Nang walang ginagawa, binuksan niya ang personal na terminal. Natuklasan na nagpadala ng mensahe sa kanya si Hong Moxuan. Minamahal na Yan Ye, Sixi. Ikinalulungkot ko na nagdulot ako ng abala sa iyo ngayon. May oras ka ba ngayon? May isang hapunan mamaya at nais kitang anyayahan na sumama. Ngumiti si Ye Jiangxi. Nagreply siya sa kanya ng okay. Pagkatapos ay tumayo siya upang makipagkita. Nang pumasok siya sa mataong lugar, nakita niya ang Hong Moxuan sa sulok. Nagtinginan ang dalawa at mumiti, pagkatapos ay sabay silang pumunta sa bulwagan ng salusalo. Sa bulwagan ng salusalo, nagbigay ng toast si Moxuan sa mga nakatatanda sa pamilya. Samantalang si Ye Jiangxi ay nakaupo sa kanyang upuan, nagmamasid na walang gana. Bigla siyang nakakita kay Liuan na nakita niya noong araw na yon. Nakita ni Liuan si Ye Jiangxi dito at mumisi. Diretsong lumapit siya. Ang dahilan ng pagtanggi ay dahil pinili ang maharlika ng Red Fox. Pero hindi ka pa rin makakataka sa aking mga kamay. Basta't nandyan ka pa sa Red Fox Star, ako lang ang makakapaglaro sa'yo. Kahit sino pa ang iyong lalaki. Sa gabing ito, gusto kong umalis siya na nakadapa mula sa salusalo. Bahagyang umangat ang mga labi ni Ye Jiangxi. Ganun ba? Hindi ako naniniwala. Yumuko si Liuan at tahimik na sinabi sa kanya. Ang mga babae ay napakahalaga. Pero sa akin, isa lamang silang gamit. Wala pang babaeng gusto ko na hindi ko nakuha. Ang mga mata ni Ye Jiangxi ay puno ng kabataan. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito? Bago mo ito sabihin, ilalok kita sa aking silid. Lumikha si Liuan ng isang dila sa kanyang mga labi. Ang kanyang masamang tingin ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Para bang tinitingnan ang isang bagay na naghihintay na mapili. Umupo ng tuwid si Ye Jiangxi at kinuha ang alak. Ikaw, tumawa ng malamig si Liuan. Mabuti naman at may kaalaman ka. Pagkatapos ay inabot ang braso ni Ye Jiangxi. Ang kanyang bibig ay patungo sa baso ng alak. Bago siya dumating, biglang nagbukas si Ye Jian. Ang pulang alak ay nagiwan ng pulang bulaklak sa kanyang palda. Ang alak ay nabasag din. Sa oras na ito, tahimik ang salusalo. Ang mga tingin ay nagtagpo sa katawan ni Ye Jiangxi. Makikita na nagbago na si Ye Jiangxi ng anyo. Nakayuko, nakasandal sa upuan. Sinisikap na itago ang sarili sa loob. Ang mahina at maliit na babae ay hindi makagalaw at tanging niyayakap ang sarili. Ang puting palda ay nadumihan din. Nakayuko ang mga mata, puno ng pagkalito. Mga matang takot. Isang patak ng luha ang dumaan. Si Hong Moxuan ay bagong bumalik mula sa pag-inom at nakita ang ganitong tanawin. Nakatayo siya sa harap ni Ye Jiangxi. Wala nang ngiti sa kanyang mukha. Ipaliwanag. Kasabay nito, binuksan ang personal na terminal upang ipaalam sa mga gwardiya ng Red Fox. Maliwanag na hindi siya nagmamalasakit. Mukhang may isang paliwanag sa wakas. Si Liuan ay ngumiti at umikot sa kanya patungo kay Ye Jiangxi. Pagkakamali. Lahat tayo ay nagkamali, di ba? Bahagyang kumilos si Ye Jiangxi. Umiiwas si Moxuan sa tabi. Ang mga mata ay puno ng takot at hindi makapagsalita. Umurong. Muli, umupo si Hong Moxuan. Lumiko at mahinang nagtanong. Ano ang nangyari? Huwag kang mag-alala, poprotektahan ka namin. Ang mga luha ni Ye Jiangxi ay nagumapaw. Isang-isa, itim na kamay. Kailangan niyang sirain ang puso ng lahat sa salusalo. Ang boses niya ay napakababa ngunit sapat upang marinig ng pulang halimaw. Sinabi niyang ikukulong niya ako bilang kanyang alaga. Ang buong Red Fox Star ay kanya. Habang lumalayo ako, mas magiging malupit ang kanyang pananakit. Ang kanyang boses ay nanginginig. Awang naghanap ng ligtas na lugar. Ano ang dapat kong gawin?
Huwag kang mag-alala, poprotektahan ka namin. Malumanay na sinabi ni Hong Moxuan. Bahagyang tumango si Jiangxi at nagtago sa likod niya. Sa oras na ito, may ilang pulang fox na nakasuot ng uniforme sa labas. Dinala si Liuan palabas. Si Liuan ay hindi masaya at itinaboy ang mga ito. Ang parehong tingin na kanina ay nakatuon kay Jiangxi. Ang kanyang mga mata ay may mapanukso. Hindi niya ito pinapansin bilang isang palabas. Ako na ang lalakad. Mukhang natatakot si Jiangxi. Nakatuon ang kanyang mga mata sa kanya. Mahigpit na humahawak ang mga daliri sa damit ni Hong Moxuan. Isang labis na nanginginig. Sa oras na ito, may isang lalaki sa salusalo. Hindi na makatiis, hindi nakapagpigil na magsalita. Ngayong araw na ito, dahil nakita ko ang pangyayaring ito, hindi ako mananatiling walang ginagawa. Kung ang magandang babaeng ito ay magkakaroon ng anumang problema sa hinaharap, Liuan, hindi ka makakaligtas sa responsibilidad. Si Dong Yuan ay umuungol ng malamig. Ang kanyang ama ay isang general. Hanggat kailangan pa siya ng lahi ng pulang fox. Hanggat buhay ang kanyang ama, wala siyang magiging problema. Ngunit sa oras na siya ay nagmamalaki, ang pinuno ng lahi ng pulang fox na nakaupo sa pinakamataas na upuan ay umuungol. Liuan, bukas, umalis sa pulang fox star. Huwag ka nang bumalik sa hinaharap. May kumalabog sa puso ni Liuan. Kung aalis ako, hindi na maaring maglingkod ang aking ama para sa inyo. Ngumiti ang pinuno ng pulang fox. Ang iyong ama ay naging general sa loob ng kalahating buhay. Binigyan ko siya ng napakaraming karangalan. Mukhang may ilan na hindi karapat-dapat sa kanilang pangalan. Kailangan mong tandaan, kailangan niya ang lahi ng pulang fox, at hindi ang pulang fox ang nangangailangan sa kanya. Si Liuan ay tahimik na nagsasalita. Impossible. Kung umaasa sila sa lahi ng pulang fox, bakit hindi siya pinagsabihan ng kanyang ama na magpigil ng kaunti? Si Hong Moxuan ay bumisi ng malamig. Ang mga mata ng fox ay nagpakita ng matalim na liwanag. Kailangan mong magkaproblema para patuloy siyang makapag-enjoy sa karangalan. Sa pangalan, marami nang nagawa si General Lee para sa lahi ng pulang fox. Pero ang pulang fox ay nagbigay din sa kanya ng kaparehong halaga. Kung gusto itong ipagpatuloy, kinakailangan ng sakripisyo. At ikaw ang pinakamainam na sakripisyo. Si Liuan ay hindi makapaniwala. Sa mga dekada niyang paggawa ng masama, ay talagang pinabayaan ng iba. Naghihintay lamang ng pagkakataon upang siya ay tuluyang bumagsak. At ang pagkakataong ito ay si Jiangxi. Dahil sa babaeng ito, nang maisip ito, siya ay masigasig na nakatingin kay Jiangxi. Ginawa mo ito ng sadya. Si Jiangxi ay nagpunas ng kanyang mga mata. Bahagyang umangat ang kanyang labi. Mula simula hanggang sa wakas, ikaw ang sadyang nagdulot sa akin ng problema. Paano mo nasabing sinadya ko ito? Nakita ni Liuan ang ngiti sa kanyang mga mata. Isang alon ng galit ang sumiklab sa kanyang ulo. Siya ay tumalon at nagbago sa anyong hayop. Tumalon siya patungo sa lalamunan ni Jiangxi. Sa oras na yon, si Hong Moxuan ay nakaharang sa harap ni Jiangxi. Isang napakalakas na kapangyarihan ng isip ang pinakawalan. Itinaboy si Liuan palayo. Pagkatapos ay inutusan ang mga gwardiya na dalhin siya pababa. Ang salusalo ay muling naging tahimik. Ang pinuno ng Red Fox Clan ay nakangiti at nag-aayos ng sitwasyon. Nagpatuloy ang mga aktibidad ng lahat. Si General Lee ang responsable sa hindi inaasahang pangyayari ngayong gabi. Sa ibang araw, papalitan ko ang kanyang sahod ng mga regalo at ipapadala sa inyong mga tahanan. Samantalang sa kabilang panig, si Jiangxi ay labis na naapi. Kaya't umalis siya ng maaga sa salusalo. Si Hong Moxuan ay nagmadaling lumabas na may hawak na isang baukwet ng mga bulaklak. Jiangxi, talagang pasensya na sa araw na ito. Ang bulaklak na ito ay regalo ko para sa iyo. Si Ixay. Si Ejian ay may bulaklak. Nang buksan, natagpuan ang bulaklak sa loob. Nakaimpake ang isang pilak na kwintas. Sa gitna ay may isang cute na pusa na palamuti. Si Hong Moxuan ay bahagyang lumapit. Tinulungan siyang isuot ang kwintas sa kanyang leg. Si Jiangxi ay naging mas mabuti ang pakiramdam dahil sa kabuluhan ng salusalo. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang personal na terminal. Biglang nagpadala ng mensahe si Xianyi. Kailangan iksi-iksi na alagaan ang kanyang sarili. Mayroon akong kaunting bagay ngayon, kaya hindi na ako pupunta para sunduin ka. Napagtanto ni Jiangxi na may kakaiba sa tono ni Lang Yi. Kaya't nagmadali siyang bumaba at tumakbo patungo sa base kasama si Hong Moxuan. Pagkalipas ng kalahating oras, lumitaw si Jiangxi sa base. Mula sa malayo, narinig ni Jiangxi ang ingay. Ang mga beastmen ay nakatipon sa labas ng silid ni Lang Yi. Mabilis na lumakad si Jiangxi papunta roon. Anong nangyari? Nang makita siya ni Lang Mei, una siyang natuwa at pagkatapos ay nagbuntong hininga. Wala naman. Abala ang pinuno ngayon. Sa susunod, pwede bang maglaan siya ng ilang araw para makasama ka? Bahagyang itinaas ni Jiangxi ang kanyang ulo na may nakapikit na mga mata. Tumabi ka. Hindi alintana ni Lang Feng ang malamig na tono ni Jiangxi habang nakaharang sa pinto. Talagang hindi pwede ngayon. Nawalan na ng pasensya si Jiangxi.
Umurong siya ng isang hakbang at naghandang pumasok ng puwersahan. Nakita nilang Mei na hindi na niya maitatago, kaya't umiling siya ng walang magawa. Ngayon, ang pinuno ay pumunta upang maghiganti sa Red Fox Clan. Hindi ko akalain na mayroon silang suporta mula sa mga halimaw. Hindi sinasadyang nahulog sa bitad. Sabi nilang Feng, idinagdag niya. Sila ay 2 halimaw. Ang aming pinuno ay isa lamang. Ganyan yan 48. Itinaas ni Jiangxi ang kanyang ulo na may malalim na kahulugan. At tiningnan ang halimaw sa pintuan ng silid. Akala niyo ba silang Yi ay isang tao? Ang kalaban ba ay magkakaroon lamang ng isang tao? Mapanindigan nilang Feng, ang paggalang sa kaaway ay paggalang sa sarili. Kaya't kami ay makikipagdigma sa Red Fox. Sobrang labis naman nila. May katwiran at ebidensya ang kanyang sinasabi. Halos inisip ni Jiangxi na ang mga lahi ng itim na wolf at pula na fox. Hindi ito mayroon kundi lumipas na. Ayaw nang magsalita pa ni Jiangxi tungkol dito at itinuturo ang pintuan. Walang magawa silang Feng kundi ibigay ang pwesto para makapasok si Jiangxi. Nang pumasok si Jiangxi sa silid, nakita niya silang Yi na nakaupo sa upuan. May suot na puting kagamitan para sa paggamot. Ang mga doktor sa paligid ay nag-aalaga sa kanya. Nang makita si Jiangxi, nagpakita ng ngiti silang Yi kahit napilit. Bakit ka bumalik? Hindi sumagot si Jiangxi. Sa halip, tinanong niya kung kumusta siya. Nagbigay ng mapanlait na ngiti silang Yi. Hindi maganda. Kahit na hindi sila nagbigay ng matinding pinsala, wala rin silang awa. Pero sa kanila, gusto pa rin nilang kunin ang buhay ko. Ang mga doktor na nag-aalaga ay nagkunot ng noo. Nakakabahala. Ngayon, mataas na ang antas ng aming medisina. Bakit ang gamot na nagpapagaling sa sugat ay pinapahid? Patuloy pa ring umaagos ang dugo. Palagi silang gumagamit ng mga mapanlinlang na bagay. Hindi pinapansin nilang Yi ang sugat na ito. Tumayo siya at gustong lumapit kay Jiangxi. Tahimik siyang bumalik sa tabi ng doktor sa ilalim ng kanyang tingin. Nag-extend siya ng isang kamay. Kailan ito gagaling? Muli, walang magawa ang doktor sa pagdurugo. Hindi alam kung anong paraan ang ginamit nila. Hindi talaga mapigilan ang sugat. Kung alam lang kung paano ito nangyari. Baka maaari na itong gamutin. Tanong ni Jiangxi. Umiling ang doktor. Hindi lang isang sugat ang nasa katawan ng pinuno. Walang silbi ang gamot. Kailangan lang itong itali gamit ang lubid. Pero maaaring mamatay ang kalamnan. Kung masyadong matagal, maaaring kailanganin ang pagputol. Pagputol. Nagulat silang Feng sa pintuan at nagsalita. Doktor, kailangan mong gamutin siya. Kung mapuputol ang pinuno, tapos na talaga kami. Pero silang Yi, bilang taong sangkot, ay hindi ito pinapansin. Dumugo ako ng marami, Hiksi, samahan mo ako, okay? Naalala nilang Yi at lumapit kay Jiangxi. Ngunit nahadlangan siya ng doktor. Nakatingin kay Jiangxi na nagsasalita. Bukod sa mga sugat sa kanyang katawan, ang espiritual na lakas ng pinuno ay bahagyang nagbago dahil sa pangudyo. Ang masyadong matagal na pakikipag-ugnayan sa iyo ay maaaring magdulot ng pagsabog. May iniisip si Jiangxi. Mayroon pa siyang sanggol sa kanyang katawan. Hindi maaaring gamitin ang tradisyonal na paraan upang pakalmahin ang espiritu. Naisip na hindi dapat ipanganak ang sanggol na walang ama. Kinuha niya ang gamot na panggagamot mula sa kanyang espasyo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Xianyi. Bumuka ang kanyang bibig. Silang Yi ay parang isang hayop na naamo sa kanyang harapan. Anuman ang ipagawa sa kanya ay susundin niya. Pagkatapos niyang inumin ang kapsula, silang Yi ay nakahiga sa upuan at humihinga ng malalim. Makalipas ang ilang sandali, umabot ang bisa ng gamot. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay halatang gumagaling. Ang mga orsi na nanonood sa loob at labas ng silid ay nagulat at bumuka ang kanilang mga bibig. Hindi makapaniwala na kahit ang doktor ay hindi makapagpagaling. Ang sugat ay ganap na naayos ng maliit na babae. Ang doktor sa tabi ay hindi makapaniwala at pinahid ang kanyang mga mata. Nais pa niyang buksan ang sugat upang tingnan. Silang Yi na gumaling na ay mabilis na lumapit. Nais niyang yakapin si Jiangxi. Pero natatakot siyang madumihan siya ng dugo. Si Jiangxi ay huminga ng malalim at iniunat ang kanyang mga kamay. Binigyan siya ng yakap. Nang bitawan siya ni Jiangxi, silang Yi ay patuloy na yumakap. Sa kawalang magawa, itinulak ni Jiangxi si Xianyi. Kailangan ko nang umalis. Kung hindi, makakaapekto ito sa'yo. Silang Yi ay nakayuko, ang boses ay medyo nagmamalupit. Kailan ka babalik? Hindi rin sigurado si Jiangxi. Kaya't hindi siya nagbigay ng tiyak na oras. Nagiwan lamang siya ng isang pangungusap na babalik siya. Matapos umalis si Jiangxi, tumingin silang Yi sa kanyang direksyon nang matagal na hindi gumagalaw. Hindi rin alam kung sa mga nakaraang araw. Nakahanap ba siksiksi ng ibang mga lalaki? Kung walang lalaki na nag-aalaga sa kanya, gaano siya kahirap sa labas? Ang doktor sa tabi ay nag-aalala sa kalungkutan ng pinuno. Lumapit upang manghikayat. Pinuno, kahit ikaw ay walang makuha mula sa kanya. Marahil hindi siya kasing maliit ng iyong iniisip. Agad na nawala ang ngiti sa mukha nilang Yi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi aalis siksiksi. Lumayas ka.
Ang malakas na kapangyarihan ng isip ay pumipigil sa buong silid. Ang noo ng doktor ay nabasa ng malamig na pawis. Ang ibinigay niya sa iyo ay para sa iyong katawan. Kung ikaw ay nasaktan habang siya ay umaalis, sino ang mas magiging miserable kung masira ang iyong katawan? Hindi pa tiyak. Nang mawala ang kapangyarihan ng isip, ang doktor ay lumuhod at humihingal. Kasunod nito ay isang atake ng kapangyarihan ng isip. Pinilit siyang itulak palabas ng silid. Nakatayo si Lang Yi sa pintuan ng silid at nakatingin sa kanya. Maaari mo akong takutin. Ngunit hindi mo dapat siya gamitin upang takutin ako. Sa kabilang panig, si Ejianzi ay dumating sa tabi ng isang maliit na ilog. Binuksan ang espasyo at nakahanap ng isang aklat na nagpapakalma. Natutunan ang lahat ng nilalaman nito bago bumalik sa base. Dumating sa pintuan ng kwarto ni Lang Yi at natagpuan. Ang doktor at si Lang ay natutulog sa pintuan. Kaya't si Ejianzi ay naging anyong hayop at tahimik na pumasok. Sa loob ng kwarto, si Lang Yi ay nakahiga sa treatment pod. Ang malaking buntot ay patuloy na kumikilos sa likuran. Si Ejianzi ay tumalon sa likuran niya gamit ang anyong hayop. Ang mga kuko ay nakadikit sa kanyang ilong. Ang espiritual na lakas sa loob ay dahan-dahang inilabas. Pumasok sa katawan ni Lang Yi at pinagana ang kanyang espiritual na lakas. Upang ang dating magulo at walang kaayusan na espiritual na lakas ay maayos na may pwesto. Si Lang Yi ay bumukas ng isang mata. Kahit na hindi alam kung paano nagawa ng maliit na babae ito. Ngunit ang kanyang babae ay palaging kahanga-hanga. Agad na naging anyong hayop si Lang Yi kasabay ng pagaliw ni Ejianzi. Dahil sa malubhang pinsala sa katawan at labis na pagdudugo. Matapos gumaling ang sugat, nagkaroon muli ng pag-aalboroto ng espiritual na lakas. Sa paggalaw ng buntot ni Ejianzi, nagkaroon ng antok. Hindi nagtagal ay nakatulog na. Naghanda ng pampalubag kay Lang Yi. Biglang nakaramdam si Ejianzi ng panghihina sa katawan. Sa sandaling iyon, tumunog ang babala mula sa sistema. Sa loob ng 10 minuto, isisilang ang sanggol, mangyaring maghanda ang mayari. Nang magsalita ang sistema, si Ejianzi ay pinilit na magbago sa anyong tao. Si Ejianzi ay humigpit ang katawan at kumain ng walang sakit na panganganak na pil. Sarado ang pinto ng kwarto, siya ay umiikot-ikot sa loob ng treatment pod. Walang ibinigay na tiyak na oras sa loob ng 10 minuto. Nang umupo si Ejianzi, narinig niya ang mahina na tunog. Nang tumingin siya pababa, nakita niya siya at si Lang Yi. Sa gitna ay may dalawang mabuhanging itim na lobo. Mabilis siyang tumalon pababa. Nakatingin siya nang walang magawa sa loob ng paggamot sa dalawang malaki at maliit. Mula simula hanggang matapos, wala siyang naramdaman. Si Lang Yi ay mahimbing na natutulog. Inangat ni Ejianzi ang dalawang maliit na itim na lobo. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang treatment pod. Natagpuan ang mga parameter na angkop para sa mga itim na lobo na kutitap. Agad na nakatulog ang dalawang kutitap. Lumiko si Ejianzi at umalis. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating si Ejianzi sa bilangguan ng mga pulang fox. Ang mga tao sa bilangguan ay nagpapahinga na. Dinala ni Ejianzi ang maliit na sanga sa bilangguan kung saan nakakulong si Liyuan. Lumabas siya muli pagkatapos ng kalahating oras. Basta nakahanap ng isang hotel at nag-check-in. Nang umaga ng alas 10, binuksan ni Ejianzi ang pinto ng kanyang kwarto. Nakita niya si Hong Moksuan na nasa labas ng pinto. Nagsimula si Ejianzi na bumuka ng bibig at yawn. Ang pagpasok ng walang pahintulot ay hindi ugali ng mga pulang fox. Miss Cixi, hindi ka ba nakapagpahinga kagabi? Ngumiti si Hong Moksuan at nagsalita. Hindi sumagot si Ejianzi. Sa halip, seryoso siyang tumingin kay Hong Moksuan. Nakita ni Hong Moksuan ang seryosong anyo ni Ejianzi at nagbiro. Hindi rin ako nakatulog ng maayos kagabi, katulad ni Miss Cixi. Hindi ko alam kung sino ang tumakbo sa bilangguan sa gitna ng gabi. Tinukso ang mga mata ni Liyuan. Sumagot si Ejianzi na walang emosyon. Totoo ba? Salamat sa pagsabi sa akin ng magandang balita na ito. Huminga ng malalim si Hong Moksuan, puno ng pagpapahintulot ang kanyang mga mata. Magaling ang pagarte ni Miss Cixi sa salusalo. Okay lang na magpanggap ka sa harap ko ngayon. Tumingin si Ejianzi sa kanya na may inosenteng mukha. Kumain ng larawan. Hindi ko ito sasabihin sa iba. Nangako si Hong Moksuan. Alam ni Ejianzi na hindi siya tinatanong ni Moksuan. Maliwanag ang layunin ni Hong Moksuan. Nais lamang ipakita ang talino ng fox. Nagtapik si Ejianzi na may pagdududa. Ang galing mo. Hindi natuwa si Hong Moksuan sa kanyang ginawa. Ang fox na dati maingat sa kilos ay nakaupo sa upuan. Nakatingin sa labas ng bintana, hindi alam kung ano ang iniisip. Matapos ang ilang sandali, bigla siyang nagsalita. Ginoong Cixi, nais kong formal na ligawan ka. Gusto kitang gawing aking babae. Ang mga daliri ni Ejianzi ay bahagyang nanginginig. Hindi ba yon formal noon? Para bang naabot ni Hong Moksuan ang kanyang buong potensyal. Ang kanyang buong katawan ay puno ng sigla at ang mga mata ay nagniningning. Maaari bang itanong, Ginoong Cixi, may oras ka ba ngayong gabi? Hindi ko na formal na maipakikilala ka sa aking ama. Umiwas si Ejianzi kay Jai. Medyo nabigo si Hong Moksuan. Sige na nga.
Uwalis si Liuan sa susunod na linggo. Isang liham mula kay Jiangxi. Tumawag si Jiangxi. Isipin mo, kailangan ng isang bahagi ngayong gabi. Okay na kung wala ng mata. Samantala, sa itim na wolf base, nagising silang Yi at halos dapit hapon na. Sa kanyang tainga ay may tunog ng pag-iyak. Siya ay nakakunot ang noo at binuksan ang mata. Nakita niya ang dalawang wolf cub na nakatitig sa kanya. Ang dalawang maliliit na wolf cub ay umiiyak ng malakas dahil sa gutom. Pero masunurin sila at hindi nagtatakbuhan. Nakatitig ng mabuti silang Yi. Agad niyang tinawag silang Feng na pumasok. Binuksan nilang Feng ang pinto at tumayo sa kanyang lugar na nakalapad ang mga mata. Ano ito? Hanapan mo sila ng makakain. Ibinalik nilang Yi ang dalawang wolf cub sa treatment chamber. Inayos niya muli ang datos. Ang dalawang cub ay masyadong maliit, katulad ni Jiangxi noon. Kung malaman ng Red Fox Clan, tiyak na atakihin nila sila. Lern Yilai ay palaging alerto. Ang pagantala sa problema sa Red Fox Clan ay hindi solusyon. Mas maaga tayong kumilos, mas makakabuti ito para sa mga anak. Sa kabilang panig, si Wei Jin na ay bumalik sa bilangguan pagkatapos umalis ni Benji Ekson. Sa oras na ito, ang mga mata ni Nayon ay nakabalot ng tela. Nang marinig ang tunog, agad siyang sumigaw. Pakawalan mo ako. Kung hindi, tiyak na hindi kayo palalampasin ng aking ama. Nagalit ako ngayon. Si Wei Jin na ay tumingin sa kanya at nagsalita ng seryoso. Ang mukha ni Dayon ay biglang pumuti. Nakakurba siya sa sulok at hindi makapagsalita. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Talagang nagkamali ako, pakawalan mo ako, okay ba? Si Wei Jin na ay lumuhod. Hindi ba't sinabi mo kahapon na gusto mong maganda ako? Pagkalipas ng ilang sandali, bumagsak si Gayon sa lupa na puno ng dugo sa mga kamay. Talagang nagkamali ako. Hindi na ako muling magpapakita sa harap mo. Pakawalan mo ako, okay ba? Malapit na akong umalis sa Red Fox Star. Nangako akong hindi na ako babalik. Si Liuan ay nakadapa sa lupa, humihingi ng tulong. Ang orihinal na babae sa iyong silid. Saan mo sila inilagay? Tanong ni Jiangxi. Itim na pamilihan. Ngunit ang itim na pamilihan ay sinyasat na ng itim na wolf. Hindi naglakas loob si Liuan na magsinungaling. Tumayo si Jiangxi, bibigyan ka ng pagkakataon ngayon. Pagkatapos ay lumabas siya sa pintuan ng bilangguan. Dumating siya sa tahanan ng pinuno ng Red Fox Star. Pumasok sa bulwagan, ang pinuno ay nakaupo sa mataas na upuan. Tinitignan siya mula sa itaas. Dumating ka. Nasaan si Hong Moxuan? Tanong ni Jiangxi. Umuunggol ang pinuno ng Red Fox. Ngayong hapon, siya ay inatake ng itim na wolf. Gumamit ang itim na wolf ng labis na pampasigla. Nagdulot ito sa kanya ng estado ng mental na pag-aalboroto. Sa panahon ng pagalo ng mental na lakas, ang babae ay maaaring magpatahimik. Kapag nahulog sa pag-aalboroto, sinuman. Ang sinumang lumapit ay maaaring ituring na kaaway. Ang tanging paraan ay ang sapilitang paggamit ng gamot. Pagkatapos ay hayaan ang babae na magpatahimik. Sa pagsasabi nito, hindi nakaiwas ang pinuno ng Red Fox nang umiti ng may paghati. Pero siya ang may pinakamataas na espiritual na lakas sa Red Fox Star. Sino ang makakapagkontrol sa kanya? Bahagyang tumango si Jiangxi. Pupunta ako roon upang tingnan. Sa kabilang panig, si Hong Moxuan ay tumutukso sa pader gamit ang kanyang ulo. Ilang malalakas na beastmen ang humahawak kay Hong Moxuan. Si Hong Moxuan na naguguluhan ang isip ay nakikita ang lahat bilang kaaway. Lumapit si Jiangxi ng isang hakbang sa kanyang harapan. Agad pinigilan ng pinuno ng angkan ng pulang lobo at sinabing mag-ingat. Ngayon, hindi niya kilala ang sinuman at maaaring masaktan ka. Nakatalikod si Jiangxi at tumango bilang tugon. Pagkatapos ay iniunat ang kamay upang aliwin ang sugatang fox. Ang pinuno, ang doktor, at iba pang tao ay kinakabahan. Kapag may nangyaring hindi pangkaraniwan, sila ay agad na poprotektahan si Jiangxi. Sa mga sandaling iyon, ang naguguluhang. Biglang bumalik sa katinuan si Hong Moxuan. Yumuko siya ng maginoo kay Jiangxi. Magandang babae, maaari bang itanong kung may oras ka ngayong gabi? Ang doktor sa tabi ay nagmadali na parang gusto nang lumipad. Habang hindi pa nakakabawi si Hong Moxuan, na-inject na ang inhibitor sa katawan. Wala ring reaksyon si Jiangxi. Nakahanda na siyang pakalmahin ang espiritu. Ang punong Red Fox sa tabi ay hindi maikubli ang saya. Maraming salamat sa iyo. Kung wala ka, hindi namin alam ang gagawin. Ngayong gabi, maghahanda kami ng salusalo sa kastilyo para ipakilala ang mga kagalang-galang na bisita sa Red Fox Clan. Yumiling si Jiangxi. Napakamahiyain ng punong angkan. Wala namang masyadong problema. Si Hong Moxuan sa loob ng bakod ay hindi tamang nakikialam. Miss Cixi, hindi mo pa ako nasasagot. May oras ka ba mamaya? Ang punong angkan ay hindi makatingin at gumamit ng isang dalaw. Pinapapunta ang tao na ihiwalay si Hong Moxuan sa loob. Sobrang labis ng ginawa ng itim na wolf. Ang mga nakaraang maliit na gulo ay okay na. Ngayong pagkakataon, sobrang tindi ng ginawa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko ito nalulutas. Hindi nagpatuloy si Jiangxi sa sinasabi ng punong angkan.
Ayon sa karakter ni Lang Yi, hindi lang ito ang dapat na nangyari. Ang pulang fox ay hindi basta-basta tatanggap ng pagkatalo. Kaya't lumingon siya at tinanong ang pinuno ng pulang fox. May iba pa bang nangyayari? Sa ngayon, walang nakitang kakaiba. Katatapos lang sabihin ng pinuno. Biglang umingay ang bubong. May umaatake sa kastilyo. Mabilis na tumakbo si Ejianzi patungo sa sulok. Naglabas siya ng espiritual na lakas upang itago ang kanyang amoy. Patuloy na nahuhulog ang mga piraso ng bato mula sa itaas ng kastilyo. Ang mga orsi ng Red Fox Tribe sa ibaba ay nagmamadaling tumakbo palabas. Matapos bumagsak ang bubong, si Lang Yi ay lumitaw kasama ang isang grupo ng mga gwardiya sa labasan. Ilang pulang fox ang sumigaw at tumakbo papalapit. Hindi siya gumalaw at tinignan ang paligid. Ang kaaway ay nanatiling nakatayo at hindi makagalaw. Ang malakas na espiritual na lakas ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga orsi. Ang mababang antas ng espiritual na lakas ay walang laban sa mataas na antas. Ang antas tatlong espiritual na lakas ay talagang bihira. Sa kasalukuyan, si Ejianzi ay nakatagpo lamang ng si Guyi at Hong Moxin ay dalawang tao. Si Moxuan ay kasalukuyang maayos. Hindi makapagpigil sa pagkapayapa. Ang buong lahi ng pulang fox ay maaari lamang manalo sa bilang. Punong lobo ng itim. Dumating ka mula sa malayo sa itim na bituin. Ang pulang bituin ba ay para lamang sa laban? Ang tungkod ng punong pulang fox ay mabigat. Ang pagbagsak nito ay nagbigay ng malalim na tunog. Si I ay nakatapak sa mga guho at malamig na nagsalita. Ang sitwasyon ngayon ay ikaw ang nagdulot. Ang ating dalawang lahi ay may alitan sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit sa mga nakaraang taon ay ayaw naming makilahok sa mga bagay sa ibang mga planeta. Ang mga bagay ng inyong lahi ng itim na lobo. Maraming lahi ang tumutol sa amin ngunit wala kaming sinabi. Ang pananatiling tahimik dahil sa ating relasyon ay isang malaking paggalang sa iyo. Bukod dito, ikaw ang nagmungkahi na makipagtulungan kaya't pinayagan kitang pumasok sa pulang bituin. Dapat hindi ko sana ikaw tinanggap noon. Ang punong lahi ay nagalit at tinamaan ang tungkod. Ang kanyang balbas ay nagalit na nakabuka. Si Lang Feng ay tumayo sa likuran. Ang pulang fox ay palaging tuso. Hindi kami naniniwala sa kahit isang salita na sinabi mo. Si Ejianzi sa tabi ay nakinig sandali at napayawn. Umupo siya sa sulok ng pader, nakasandal sa mga baitang. Mabilis ang bisa ng inhibitor. Kung hindi siya nagkamali sa kanyang pagkalkula. Malapit nang lumabas si Hong Moxuan. Ngunit walang pakialam si Lang Yi sa mga ito. Mas gusto niyang nandyan ang kalaban upang makatalo ng tama ang Red Fox Clan. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Hong Moxuan na epektibo na ang inhibitor. Pasensya na sa paghihintay. Si Lang Yi ay nakatingin sa medyo magulo na Red Fox. Ang amoy na ito ay pamilyar sa kanya. Dahil nandyan na ang lahat, simulan na natin. Habang sinasabi ito, si Lang Yi ang unang tumakbo patungo kay Hong Moxuan. Si Hong Moxuan ay hindi rin nagpapatalo at umatake kay Lang Yi. Samantala, si Ejianzi ay nakatayo sa itaas ng pader nanonood sa laban ng dalawa. Ang dalawang tao ay pantay ang lakas at hindi matukoy ang pagkakaiba. Bawat isa ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Si Lang Yi ay palaging walang galit sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, tiyak na nakatuon siya sa pag-atake sa nakamamatay na bahagi. Si Hong Moxuan ay nananalo sa pagiging masigla. Akala niya ang laban ng mga maharlika ay mas magiging mahigpit. Humihingi ng makatarungang pangalan. Hindi niya akalain na siya ay mas masigla pa kaysa kay Lang Yi. Sa kabilang panig, si Ejianzi ay medyo nababato. Nais na niyang tumalon mula sa pader upang maghanap ng makakain. Nakita niya si Lang Yi na tumalon at ang mga kuko ay tuwid na tumutok kay Hong Moxuan. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Hong Moxuan kung ano ang ginagawa niya. Sa katunayan, hindi siya umiwas. Ang atake ay malakas na tumama sa kanyang tiyan. Si Hong Moxuan ay nakasandal sa pader at may dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Sa isang suntok ni Lang Yi, siya ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Ngumiti si Lang Yi. Ang paghihiganti ay tila natapos na. Kaya't siya ay kumaway at umalis kasama ang lahat ng mga halimaw. Ang Red Fox Clan sa likuran ay nagpadala rin ng tao upang habulin. Ngunit ang Black Wolf ay tila hindi pa nasiyahan sa laban. Matapos talunin ang mga humahabol, umalis siya ng may kayabangan. Ang kastilyo ng pulang fox ay winasak ng lahi ng itim na wolf. Kaya't nagtayo sila ng pansamantalang kanlungan. Sa loob ng kanlungan, si Hong Moxuan na naging anyong hayop ay nakahiga sa loob ng treatment pod. Ang doktor ay nagmamadaling nag-aalaga. Ang fox ay biglang naging excited nang makita si Ejianzi na papalapit. Humugot ng buntong hininga si Ejianzi. Ano ang gusto mong gawin? Umungal ang fox. Ang dalawang paa nito ay humawak sa kanyang daliri. Ang mabuhok na buntot ay kumikiskis sa kanyang braso. Hinaplos ni Ejianzi ang ulo ng fox. Mukhang malubha ang kanyang sugat sa pagkakataong ito. Mas masakit ito kumpara sa huling pagkakataon. Si Lang Yi ay nakakapagpanatili pa rin ng anyong tao. Kahit na medyo nawawala sa kontrol, ngunit siya ay nananatiling gising.
Pinisil ni Jiangxi ang tainga ng fox. Ang fox ay masayang kumikiskis sa kanya. At pinabalik siya sa kanyang lugar. Ang pinuno ay hindi makatiis na tumingin sa likuran. Ang kanyang anak na dati may disiplina ay naging ganito. Ngunit ang lahi ng pulang Soro ay inatake. Maraming bagay ang kailangang ayusin sa labas. Siya rin ay mabilis na umalis. Si Jiangxi ay hinila ang leeg ng Soro at ibinalik ito sa paggamot na silid. Nagtanong siya sa doktor kung ano ang kalagayan. Inusob ng doktor ang kanyang salamin. Sa kasalukuyan, hindi ito magdudulot ng panganib sa buhay. Ibig sabihin, maliban sa banta sa buhay, anumang bagay ay maaaring mangyari. Napakaliit ng espasyo na maaring galawin ng doktor. Sinuri niya ang katawan ni Yong Moksuan. Itinakda ang pinakaangkop na halaga sa silid ng paggamot at umalis na rin. Matapos umalis ang doktor, ang pulang Soro ay naging mas walang pakialam. Nais pa nitong lumapit. Ngunit siya ay direktang pinigilan ni Jiangxi. Naalala mo ba ang nangyari ngayon? Ang Soro ay nakahiga sa paggamot. Para bang nawala ng pag-asa sa buhay at tumango. Bakit hindi mo ito binuksan sa huli? Tanong ni Jiangxi. Sa kakayahan ni Xun Moksuan, hindi siya mabibigo. Ang pulang fox ay medyo naguguluhan. Itinaas ang ulo na parang hindi alam kung ano ang sinasabi niya. Humugot ng buntong hininga si Jiangxi. Sa iyong mga mata, bumilis ba ang kanyang bilis, tama ba? Nag-isip ang fox ng ilang sandali at tumango. At ganito, ilang araw ang lumipas. Laging ganito ang pulang fox. Hindi makapagbago sa anyong tao. Ang doktor at ang pinuno ay nag-aalala na. At ang taong sangkot ay tahimik na yakap si Jiangxi habang natutulog. Ang maliit na sukat ng fox ay nagpapahintulot kay Jiangxi na dalhin siya kahit saan. Ngunit ang itim na wolf ay hindi kayang gawin yon. Ang pulang buntot ay nakataas, kahit ang ulo ng fox ay nakataas sa langit. Sa mga nakaraang araw, kapag nais ni Jiangxi na umalis, laging nandyan ang pulang fox sa harap ng pinto. Natatakot din si Jiangxi na baka may mangyari sa kanya. Hindi makakuha ng mahusay na gin. Sa araw na ito, medyo nagugutom si Jiangxi. Pumunta siya sa ilang lugar para kumain. Pagbalik ay natagpuan ang fox na nag-aayos ng mga resulta ng medikal na pagsusuri. Ang anyong tao na si Hong Moksuan ay may magandang espiritu. Sanay na binabago ang mga resulta na ibinigay ng doktor. Isang anino ang bumagsak sa harap. Itinaas niya ang kanyang ulo. Sakto itong tumama sa tingin ni Jiangxi. Nakita niyang dumating si Jiangxi. Agad na nagpanik si Hong Moksuan. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Si Jiangxi ay may madilim na ekspresyon. Hindi akalain na ang fox na ito ay nagkunwaring may sakit upang lokohin siya. Medyo nalungkot ang ekspresyon ni Hong Moksuan. Gusto ko lang na makasama mo ako ng mas madalas. Sa pagkakataong ito, ang aking makasariling hangarin ang nagdulot nito. Wala nang susunod na pagkakataon. Maaari mo akong parusahan sa anumang paraan. Pakisuyo, huwag mo akong baliwalain. Si Jiangxi ay ngumiti ng malamig. Hindi siya pinansin at lumingon at umalis. Nandito siya upang samahan si Mo Xiaoshan. Wala siyang oras upang tingnan ang kanyang mga anak. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Jiangxi sa Black Wolf Base. Kakapasok lang niya. Isang malaking anino ang bumagsak. Ang Black Wolf ay halos natakpan ang buong katawan niya. Si Lang Yi ay naging tao. Isang kamay niyang niyakap siya at dinala sa loob ng silid. Ang dalawang maliit na lobo ay naglalaro sa loob ng silid ng paggamot. Nang makita siyang papalapit, bigla silang tumigil. Siya ay nakaupo sa upuan habang niyayakap siya ni Lang Yi mula sa harapan. Umalis siya ng kaunting distansya. Ang kanyang ilong ay sumisipsip sa kanyang katawan. Ang amoy na ito ay pamilyar. Nang malaman ang resulta, biglang nalungkot si Lang Yi. Siya ba si Hong Moksuan? Tumango si Jiangxi. Walang itinagong impormasyon. Kahit na mahirap tanggapin ang resulta. Pero hindi nagsalita si Lang Yi. Naglagay lamang siya ng kanyang ulo sa kanyang balikat. Kaya dapat madalas kang bumalik para tingnan ako. Hinaplos ni Jiangxi ang kanyang ulo at mumiti ng bahagya. Siyempre. Ang masunurin na lalaki ay talagang nagbibigay ng kasiyahan. Sa wakas, binitiwan na siya ni Lang Yi. Lumapit si Jiangxi sa harapan ng dalawang maliit na lobo. Siya ba ay lalaki? Ang mga batang lobo ay hindi makilala ang kasarian. Siya ay nagtanong muli. Sa mundo ng mga hayop, mataas ang posibilidad ng mga lalaki. Hindi sigurado. Sila ay naiba sa ibang mga hayop na kailangang bumalik sa Black Wolf Star. Itinakda ang lugar at inihayag ang resulta sa lahat. Sinabi ni Lang Yi na may taos-pusong tingin. Pupunta ka ba sa oras na yon? Tumango si Jiangxi. Kinabukasan ng umaga, hindi pa nagigising si Jiangxi. Sa gitna ng malabo, nakita si Xianyi. Siya ay nakadapa sa gilid ng kama, nakatitig ng tuwid. May dalawang maliit na wolf cub sa tabi. Talagang tumakbo sila papalapit sa kanya. Napinigilan ni Lang Yi, isa-isa sa kanilang mga kamay. Nang makita ni Lang Yi na bumukas ang mga mata ni Jiangxi, maamo na nagsalita si Lang Yi. May tao sa labas na naghahanap sa'yo. Tumango si Jiangxi ngunit walang galaw at natulog muli ng kaunti. Nang magising siya muli, malapit na itong tanghali.
Ang hayop na pumunta upang hanapin siya ay nakatayo pa rin sa labas. Hindi siya pinapasok kahit sa pintuan ng base. Si Hong Moksuan ay may hawak na malaking bokwet ng mga rosas. May hawak na iba't ibang kahon sa kanyang kamay. Ginoo Xixi, ngayon ay talagang magandang araw. Gusto mo bang subukan ang bagong buhay? Sumandal si Ejianxi sa pinto at lumabas. Kaya ko bang iwanan ang mga bagay na ito? Binuksan ni Hong Moksuan at nasa loob ay iba't ibang prutas. At may mga pagkain gawa sa prutas. Hindi pa kumakain si Ejianxi. Naamoy na ang mabangong amoy. Nang makita ni Hong Moksuan na interesado si Ejianxi sa prutas, sinamantala niya ang pagkakataon upang humingi ng tawad. Ikinalulungkot ko na itinago ko ito sa iyo dati. Sobrang gusto ko lang makasama ka. Umaasa akong mapapatawad ako ng magandang babae. Isang ulo ang kumiskis sa balikat ni Ejianxi. Xixi, masama siya. Mag-ingat ka. Maaaring siya ay lumapit sa iyo dahil sa akin. Tumango pa rin si Ejianxi. Mula sa unang tingin, alam na niya. Gusto lang niya ang gin ni Hong Moksuan. Hindi rin si Hong Moksuan nandito para sa kanya. Si Hong Moksuan sa tabi ay nakita si Lang Yi na ginugulo ang kanyang magandang pagkakataon. Agad na sumigaw ng mahigpit. Lang Yi, pinapayuhan kita na huwag makialam. Niyakap ni Lang Yi si Ejianxi mula sa likuran. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Hindi mo ba ginawa yon? Mahirap ipagtanggol ni Hong Moksuan ang kanyang sarili. Talagang ginawa niya ang mga ito. Hindi ako nagalit sa kanya sa huli. Hindi siya pinansin ni Ejianxi. Sa halip, pumasok siya sa base at iniwan siyang nasa labas. Pagbalik sa base, natanggap ni Ejianxi ang mensahe mula kay Hong Moksuan. Kaninang umaga, sumabog ang sasakyang panghimpapawid na umalis mula kay Yuan. Nakumpirma ng patay na si Yuan. Ang pinuno ng Red Fox Clan ay nagbigay ng maraming gantimpala upang aliwin ang matandang general. Nagbigay ng maraming magagandang gantimpala. Kasama na ang isang kastilyo at pera. Tungkol sa kung sino ang naggalaw ng sasakyang panghimpapawid. Hindi rin matukoy ni Ejianxi kung sino. Habang naguguluhan si Ejianxi, biglang narinig ang mga sigaw ng dalawang tuta ng lobo sa tabi. Yumuko siya at tumingin sa dalawang tuta ng lobo. Dadalhin ko kayo sa labas para maglaro. Okay ba? Hindi pa marunong magsalita ang mga bata. Inisip ni Ejianxi na pumayag sila. Kumuha siya ng isang sling bag at isinilid ang dalawa sa loob. Dalawang ulo lang ang lumabas. Pagkatapos ay lumabas siya sa base upang maglakad-lakad sa kalye. Pagdating sa kalye, kumuha si Ejianxi ng isang piraso ng pastry. Nang gusto na niyang magbayad, napagtanto niyang wala siyang dalang pera. Napansin ng mayari ang pagkaabala ni Ejianxi. Nagsalita siya na may ngiti. Para sa'yo na lang, maliit na babae. Umiling si Ejianxi habang iniisip kung babalik siya para kumuha ng pera. Baka hindi siya makabalik. Sa mga sandaling iyon, may isang tao mula sa lahi ng pulang soro na lumapit. Tutulungan kitang magbayad. Umiling pa rin si Ejianxi. Sinabi niyang, hintayin mo akong kumuha ng pera, at handa na siyang lumiko. Ngunit ang orsi kanina ay umabot at sinubukang hawakan ang kanyang braso. Ang dalawang bata ay nagbukas ng kanilang bibig at kumagat. Sumigaw ang orsi at nagpakita ng masamang ekspresyon. Ngunit mabilis itong bumalik sa normal. Hindi ko akalain na ang magandang babae ay mag-aalaga ng ganitong kalupit na alaga. Si Ejianxi ay nakakunot ang noo at malamig ang tono. Ano pa ang tawag dito kung hindi alaga? Baka ito ay isang maliit na mabangis na hayop na hindi alam kung saan nakuha. Habang sinasabi ito, siya ay tumawa ng malakas. Nang makita si Ejianxi na hindi kumikilos, lalo pa itong naging mapaghambog. Hindi mo naman balak makialam, di ba? Ako ay may antas na dalawa ng espiritual na kapangyarihan. Sa antas na ito, maliban kina Lang Yi at Hong, wala nang ibang makakapigil ng direkta. Habang sinasabi ito, siya ay lumuhod at naghanda na harapin ang dalawang bata. Maganda ang itsura ng maliit na mabangis na hayop na ito. Ibenta mo sa akin. Magbigay ka ng presyo. Nang matapos ang tao sa pagsasalita, ang kanyang mukha ay hindi mapigilang umupo sa lupa. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo habang siya ay tumitingin sa paligid. Wala siyang nakitang tao na may antas na tatlong espiritual na kapangyarihan. Ang mayari sa tabi ay nagtanong na may pagdududa. Ano ang nangyari sa kanya? Siya ay pinaparusahan dahil sa paggawa ng masama. Sumagot si Ejianxi na mas marami na ang kanyang pinakawalang espiritual na kapangyarihan. Habang sinasabi ito, si Ejianxi ay bahagyang ngumiti at lumapit sa harap ng halimaw. Bakit hindi ka nagsasalita? Mahusay ba ang pangalawang antas ng espiritual na lakas? Kaya't ang kanyang mga mata ay pula at nakatitig kay Ejianxi. Babae, alam mo ba kung sino ang iyong pinagsalitaan? Ako ang bunsong anak ng isang count. Hong Yu. Hindi sumagot si Ejianxi. Sa halip, pinataas niya ang espiritual na lakas at pinilit siyang muling lumuhod. Nakita ni Hong Yu na hindi siya makatalo kay Ejianxi. Kaya't kinailangan niyang ilihis ang usapan upang subukang pasiklabin ang galit ng tao. Ang aming lahi at ang itim na lobo ay hindi magkasundo. Naglakas loob ka pang dalhin ang dalawang itim na lobo sa aming Red Fox Star. Iyan ay isang insulto sa amin.
Tama ang sinabi ni Jiangxi. Hindi nagkakasundo ang dalawang lahi. Mula sa pinuno hanggang sa mga karaniwang tao, hindi sila nagkakasundo. Pero ang pagmumura sa ibang itim na lobo ay hindi pinapayagan. Isang paa ni Jiangxi ang nakatapak sa kanyang balikat. Alam mo na ba ang iyong pagkakamali? Sa ilalim ng matinding presyon, si Hongyu. Sa wakas, hindi na niya kayang tiisin at yumuko upang humingi ng tawad. Nagkamali ako. Hindi ko dapat siya minura sa harap mo. Inisip ni Jiangxi ng mabuti. Nang kaunti. Sa tingin niya, hindi naman ito ganap na walang katwiran. Ibinalik ang mga paa. Pagkalipas ng 12 oras, kusa nang nawala ang espiritual na lakas. Ito ang parusa mo sa muling pagkakamali sa pagsasalita. Pagkatapos niyang magsalita, umalis si Jiangxi kasama ang dalawang anak sa mataong lugar. Pinisil ni Jiangxi ang ulo ng dalawang anak. Tingnan kung gaano kadalas ang mundo ng mga halimaw. Sa hinaharap kung mag-aaral ng mabuti, maaari rin itong mangyari. Ang dalawang anak ay nasa tabi ni Jiangxi. Sa kanyang mga bisig, tila nauunawaan nila at tumango. Paglabas sa mataong lugar, agad na tumakbo si Jiangxi patungo sa kastilyo ng Red Fox Clan. Humingi siya sa pinuno ng angkan ng kaunting pera bilang kabayaran sa kanyang tulong dati. Pagkatapos, bumalik siya sa kalye at ibinigay ang pera sa nagbebenta ng mga pastry. Ang mayari ay kumamot ng kanyang ulo, medyo nahihiya. Ang kaunting bagay na ito ay kailangan mo pang bumalik. Sa oras na ito, ang mga tao na naimpluwensyahan ng kanyang espiritu ay nawala na. Isang salita. Nagsalita si Yejaya ng isang pangungusap. Sila, naguguluhan ang boss at kinuskos ang kanyang ulo. Kanina, hindi niya alam kung saan napunta ang kanyang puso. Tumango si Jiangxi. Bumili siya ng ilang mga pastry pabalik sa lungkot. Naghahanda siyang bumalik sa Black Wolf Base para ipatikim kay. Kanina, nawala na ang dalawang kutitap. Nang maisip ito, hinaplos ni Jiangxi ang ulo ng dalawang kutitap. Ngunit tila wala na. Nakatayo siya sa kanyang pwesto. Binuksan ang kanyang sling bag, ngunit wala pa rin. Nataranta si Jiangxi. Nawawala ang dalawang kutitap. Ngunit hindi niya matandaan kung kailan. Mabilis na tumingin si Jiangxi sa sisiye sa tabi ng kalsada. Natagpuan ang namamahala sa dulo ng kalsada at nais tingnan ang surveillance. Nakaupo ang namamahala sa kanyang pwesto habang bumubuka ng bibig. Tapos na ako sa trabaho ngayon. Bukas na lang. Isang suntok ang ibinigay ni Jiangxi sa mesa. Ang marmol na mesa ay nabasag sa gitna. Gusto kong makita ito ngayon. Ang upuan ng namamahala ay natumba at tumama ang kanyang ulo sa lupa. Sige, titingnan ko. Lumapit si Jiangxi. Maingat na tiningnan ang surveillance. Ayaw palampasin ang anumang sulok. Pagkalipas ng ilang sandali, may isa pang tao na dinala ng namamahala. Siya ang nagwasak ng mesa. Tiningnan siya ng tao mula ulo hanggang paa at nagbigay ng multa. Bago umalis, nagbayad siya. Hindi siya pinansin ni Jiangxi, tiningnan lamang ang mga eksena noon. Dalawang maliliit na tuta ang lumabas mula sa kanyang bag. Dapat tumuon sa isa pang tanong. Nagpalit siya ng ibang surveillance. Ang taong piniga niya gamit ang kanyang mental na kapangyarihan ay nakahiga. Ang dalawang tuta ay gumapang papunta at kumagat sa kanyang pulso. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mental na kapangyarihan ng tao ay naalis. Umalis na may dalang dalawang tuta. Tumingin si Jiangxi sa namamahala at mumiti ng malamig. Wala akong pakialam kung sino siya. Una, magbayad. Inilagay ng namamahala ang listahan sa kanyang harapan. Hindi man lang tumingin si Jiangxi. Itapon ang listahan sa taong namumuno. Hawakan ang kanyang damit. Nakatagilid ang kanyang ulo sa tao. Sino siya? Ang namumuno ay nahirapang makita ang tao sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay lumaki, malinaw na kilala niya ito. Alam mo ba kung sino ako? Hindi sumagot si Jiangxi sa kanyang tanong. Sa halip, nagpatuloy siyang magtanong. Sino siya? Ang namumuno ay hindi nagsasalita kahit na. Gumamit siya ng mental na lakas upang makawala sa pagkakatali. Nakakunot ang noo ni Jiangxi. Gumamit ng mas malaking mental na lakas upang pigilin siya. Mahigpit na pinindot ang namumuno. Ang upuan na bato ay hindi makatiis sa mental na presyon. Nagkabasag-basag. Sa puntong ito, ang namumuno ay nagsimula ng mag-rolling eyes. Ang bibig ng fox ay nakabukas ng malaki. Mas malaki pa kaysa sa kanyang ulo. Kailangan lang niyang makipagtulungan at magsalita. Sabi ko. Ito ang bunso ng bahay ng Earl na si Hongyu. Matapos makuha ang kasiyasyang sagot. Lumiko si Jiangxi at umalis. Patungo sa bahay ng Earl. Dumating sa isang marangyang kastilyo. Lumapit si Jiangxi upang tanungin ang gwardiya sa harap. Si Hongyu ba ay tao dito? Ang gwardiya sa loob ay namula. Magandang babae. Sandali lang po. Pupunta ako upang ipaalam sa batang Ginoo. Ngunit pinigilan siya ni Jiangxi. Hindi na, gusto kong pumasok. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng gwardiya at nagmadaling nagbigay ng payo. Kumalma ka. Dito ay bahay ng duke. Kung mahuhuli ka, papasok ka sa kulungan. Hindi sumagot si Jiangxi kundi isang suntok sa pinto.
Nakita ng gwardiya na hindi niya maiiwasan ito kaya't nagmadali siyang pinindot ang alarma. Sa lalong madaling panahon, maraming orsi ang lumitaw sa kastilyo. Lahat ay nakapila ng maayos sa paligid ni Jiangxi. Ang namumuno ay tumayo. Babae, ano ang ginagawa mo dito? Bumalik ka na. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Hindi siya pinansin ni Jiangxi. Diretsong tumakbo, ang kanyang maliksi na katawan ay dumaan sa gitna ng mga orsi. Hindi pa nakakariyak ang Red Fox na gwardiya kung ano ang nangyayari. Agad siyang pinasuko ng kapangyarihang espiritu at napaluhod sa lupa. Ang leader ay basang-basa ng pawis. Wala siyang ideya kung paano nakalusot ang babaeng yon. Sa pagkakataong ito, muling sumugod si Jiangxi ng isang malakas na saksak. Habang bumabagsak ang ilang piraso ng bato, bumangga ang malaking pinto. Si Jiangxi ay naging anino at tumakbo patungo sa pinakaloob na silid. Sa oras na yon, si Hongyu ay nakahiga sa sahig. May ilang butas sa kanyang damit na kagat. Sa ilalim ng kanyang damit, may isang buhay na nilalang sa kanyang manggas. Mukhang masaya itong kumagat. Ang kanyang buhok ay naging gulo-gulo at may nakatagong tuta ng lobo sa loob. Narinig ang boses ni Jiangxi. Itinaas ng dalawang tuta ang kanilang mga ulo at kumakabog ang mga buntot habang lumalapit. Ang kanilang mga likod na paa ay tila nagmamakaawa para sa papuri. Pumikit si Jiangxi at kinuha ang dalawang tuta. Kayo ba ay nandito para sa paghihiganti? Dalawang kuting ang sabik na sumasayaw ng kanilang mga buntot. Sa kabilang panig, si Hongyu ay nanginginig at gustong magtago. Hindi ito kasalanan ko. Ikaw ang unang nawalan sa akin, kaya ako dinala pabalik. Siya ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang buhok at damit ay parang nakuha mula sa isang sulok na pulubi. Si Jiangxi ay ngumisi ng malamig. Sa tingin mo, maniniwala ako? Nang makita ito, hindi na nagkunwari si Hongyu. Ginawa ko talaga yon, anong masasabi mo? Para lang sa paghihiganti. Anong karapatan mong tratuhin ako ng ganyan sa kalye? O, isang hinaharap na duke mula sa isang dukal na tahanan. Na kahit papaano ay nahihiya ako sa'yo. Hindi kita palalagpasin. Si Jiangxi ay hindi nagsalita. Sa halip, kumuha siya ng isang bagay mula sa lupa. Sa pinakamabilis na paraan, tinali si Hongyu. Sa oras na ito, ang mga gwardiya sa labas ay pumasok. Hindi sila makapaniwala na may ganitong halimaw na walang takot na pumasok. Sa harap ng mga gwardiya, tinali ang maliit na duke. Nakita ni Hongyu na may dumating na tulong. Huliin mo siya, Jiangxi. Huliin mo siya para sa akin. Nagmadali ang mga beastmen patungo sa kanya. Pero si Jiangxi ay parang isang madulas na isda. Dumaan siya sa pagitan ng mga beastmen. Palaging nahuhuli ang mga atake sa kanya. Ang leader ng mga gwardiya ay pawis na pawis ang noo. Ang maliit na dukes. Ang babaeng ito ay maaaring hindi isang ordinaryong tao. Sa ating kakayahan, maaaring hindi natin siya mahuli. Hulihin mo siya. Anuman ang paraan, dapat siyang mahuli. Habang iniiwasan ni Jiangxi ang mga atake, kasabay ng paghadlang sa mga beastmen na tulungan si Yu, ang mga atake ay bumagsak sa kastilyo. Biglang nagkaroon ng bitak sa gitnang haligi. Nakita ni Hongyu na babagsak ang haligi. Agad siyang napasigaw. Huwag na kayong tumama. Si Jiangxi ay bumagsak sa bitak. Sakto itong nakaharang sa kanilang paningin. Ang huling atake ay bumagsak. Tumalon si Jiangxi. Ang kastilyo ay bumagsak ng malakas. Pinaalis niya ang alikabok sa kanyang katawan at tumakbo pabalik sa Black Wolf Base. Sa oras na ito sa militar na base, ang itim at pulang mga anino ay nag-aaway na magkasama.